Ang perpektong kasal at ang 8 sampal ng tadhana, isang mabait na manugang, naging halimaw matapos ang kaarawan ng biyenan. Ano ang nangyari sa marangyang mansyon na nagtulak sa kanya na tumawag agad ng pulis? Ang pangalan ko ay Maria, 28 taong gulang, at 2 taon na kaming kasal. Si Marco, ang asawa ko, ang una at nag-iisang lalaking minahal ko. Matapos ang biglaang pagpanaw ng aking mga magulang sa isang aksidente 2 taon na ang nakakaraan, naniwala ako na si Marco at ang kanyang pamilya ang magiging tahimik na kanlungan ko. Ipinangako ko sa sarili ko na magiging mabait akong asawa at masunuring manugang para maging panatag ang aking mga magulang sa kabilang buhay. Ngunit nagkamali ako. Hindi sa lahat ng oras ay isang fairy tale ang buhay, at hindi sa lahat ng oras ay isang tahanan ang pamilya ng asawa. Minsan, ito ay isang magandang hawla. At minsan, ito ay isang patibong na nakahanda, naghihintay na mahulog ang biktima. Ngayon ang ika-negatibo 55 na kaarawan ng aking biyenan, si Teresa. Maaga pa lang, abala na ako sa kusina, naghahanda ng lahat ng paborito niyang pagkain. Ang mansyon ng pamilya ng asawa ko sa Maynila ay mas masigla kaysa karaniwan. Maraming bisita ang dumarating, mga mayayamang kamag-anak at kaibigan ng biyenan kong si Ricardo. Lahat sila ay pinuri ang pagiging masipag at matalino ko, na bagay sa isang mayaman at disenteng pamilya. Tuwing naririnig ito, umingiti si Teresa at mahigpit na hinahawakan ang kamay ko na parang ipinagmamalaki ako. Ngunit ako lang ang nakadarama ng lamig sa kanyang mga mata. Sanay na sanay sa pag-arte ng isang masayang pamilya sa harap ng mga tao. Akala ko, kung magtitiis lang ako at magsisikap, gaganda ang lahat. Naging masaya ang selebrasyon, na puno ng pagbati at tawanan. Katabi ko si Marco, at paminsan-minsan ay sinasandukan niya ako ng pagkain, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pero alam ko, bahagi lang din yon ng aking pag-arte. Kapag kaming dalawa lang, hindi siya ganoon kamapagmahal. Isa siyang duwag na lalaki, sunod-sunuran sa lahat ng sinasabi ng kanyang ina. Ang pagmamahal ko sa kanya, sa loob ng 2 taong pagsasama, ay unti-unting nawala dahil sa kanyang kawalan ng pakialam at kaduwagan. Nang malapit nang matapos ang party, at halos umalis na ang lahat ng bisita, mga malalapit na kamag-anak na lang ang naiwan. Bigla akong sininyasan ni Teresa na pumunta sa sala. May kutob akong may masamang mangyayari. At tama nga ako, pag-upo ko pa lang, agad niya nang sinabi ang dahilan kung bakit niya ako pinapunta, at ang boses niya ay hindi na matamis tulad kanina, kundi naging matalim. Maria, may gusto akong sabihin sa iyo ngayon. Tumahimik ako at naghintay. Katabi niya si Luis, ang bayaw kong mas bata sa akin ng 2 taon, nakayuko at mukhang nag-aalala. Umupo rin si Marco sa tabi ko, mahina niyang hinawakan ang kamay ko na parang nagpapatatag. Si Luis, bumuntong hininga si Teresa, siya ay nagpadala sa masasamang kaibigan at nalulong sa sugal. Ngayon, may malaki siyang utang. Mga 1 milyong piso. Ang mga loan shark ay nagbabanta na kung hindi niya mababayaran sa loob ng 3 araw, hindi nila kami titigilan. Kumalabog ang dibdib ko. Hindi maliit na halaga ang 1 milyong piso. Pero anong kinalaman ko doon? Alam ng tatay at nanay mo na mayroon ka pang pera na iniwan sa iyo ang iyong mga magulang na nakuha mo sa insurance. Isipin mo, pamilya na tayo, hindi mo naman kayang makita na may masamang mangyari sa amin, di ba? Ibigay mo sa akin ang 1 milyong piso, ipautang mo kay Luis para malutas niya ang problema. Kapag umasenso siya, sasabihin ko sa kanya na bayaran ka. Natulala ako. Kaya pala ito ang totoong dahilan ng party. Kaya pala, ang pera na pinaghirapan ng aking mga magulang ay gusto nilang kunin. Iyon ang huling alaala, ang huling bagay na nagbibigay sa akin ng panatag na loob na iniwan ng aking mga magulang. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko gagamitin ang perang iyon, maliban na lang kung talagang importante. Inay, sinubukan kong maging kalmado. Ang pera pong iyon ay para sa aking pagtanda, pinaghirapan po ng aking mga magulang sa buong buhay nila. Hindi ko po kayang gamitin iyon. Hindi mo kayang gamitin. Bakit naman? Tumaas ang boses ni Teresa. Ang kapatid ng asawa mo ay malapit nang putulin ang kamay at paa, at sasabihin mo na hindi mo kayang gamitin. O gusto mong sirain ang pamilyang ito para lang ikaw ay maging masaya? Ate, si Luis ay tumingala, at puno ng pagkagalit ang boses niya. Kailangan mo bang maging ganoon? Bayaw mo ako, makikita mo ba akong nasa panganib at hindi ka tutulong?
Tumingin ako kay Marco, naghahanap ng suporta, ngunit yumuko lang siya at umiwas ng tingin. Mahal, bulong niya, pwede bang tulungan mo na lang siya sa pagkakataong ito, parang awa mo na. Ang aking pagkadismaya ay umabot sa sukdulan. Hindi ko maisip na ang lalaking mahal ko, ang aking asawa, ay magiging duwag hanggang sa puntong ito. Hindi siya nagmamalasakit sa nararamdaman ko, at hindi niya ginagalang ang alaala ng aking mga magulang. Sa kanyang paningin, ako at ang perang iyon ay mga gamit lang para lutasin ang problema ng kanyang pamilya. Hindi po, sabi ko. Paumanhin, hindi po ako makakatulong. Nagalit si Teresa, at namula ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang labi. Walang hiya kang manugang ka, pinalad ang pamilya ko sa pagkuha ng isang katulad mo. Pagkatapos nito, tumayo siya, at itinaas ang kanyang kamay. Isang malakas na plak ang narinig. Napakalamig ng aking pisngi. Hindi pa ako nakaka-recover, ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na sampal ay sunod-sunod na dumapo sa aking mukha. 8 sampal. 8 sampal ang dumapo sa akin sa harap ng aking asawa at bayaw. Hindi ako umiyak at hindi ako umiwas. Tumayo lang ako doon, nararamdaman ang sakit ng katawan na sumasama sa sakit ng puso na nagiging nakakatakot na lamig. Ang mundo sa paligid ko ay parang nalunod sa katahimikan. Hindi ko na narinig ang pagmumura ni Teresa, hindi ko na nakita ang kasiyahan ni Luis o ang takot ni Marco. Isang pag-isip na lang ang naiwan sa aking isipan, tapos na ang lahat. Panahon na para matapos ang pag-arte ng isang masayang pamilya. Ang malaking sala ay nalunod sa isang nakakabingi na katahimikan. Ang amoy ng natirang pagkain sa party ay humalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Teresa, at naging isang marangya ngunit nakakadiring amoy. Kakatapos lang ni Teresa maglabas ng galit, at ang dibdib niya ay umuusok, ang kanyang mga mata ay parang gusto akong kainin. Si Luis, ang paborito niyang anak, ay nakatayo sa likod niya, ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay at takot. At si Marco, ang asawa ko, ay nakatayo doon, putla ang mukha, ang kanyang mga labi ay nanginginig at may gustong sabihin, ngunit hindi siya makapagsalita. Naghihintay sila, naghihintay na umiyak ako, magmakaawa, o kahit na magpakita ng takot, tulad ng dati. Sa loob ng 2 taon bilang manugang, lagi akong nagtitiis. Pinuna ako ng biyenan ko na nahimik ako. Minamaliit ako ng bayaw ko, pinabayaan ko na lang. Walang pakialam ang asawa ko, inaaliw ko na lang ang sarili ko. Akala ko, iyon ang paraan para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya, isang katangian na dapat mayroon ang isang manugang. Ngunit nagkamali sila. Lahat ng pagtitiis ay may hangganan. At ang hangganan ko ay ang 8 sampal na yon. Hindi lang nila sinampal ang mukha ko, sinampal din nila ang kaluluwa ko, ang pagmamahal at respeto na natitira sa akin para sa pamilyang ito. Ang aking kaliwang pisngi ay parang nasusunog at namaga. Parang may libu-libong karayom na tumutusok. Nararamdaman ko ang alat ng dugo sa aking bibig. Ngunit nakakagulat, wala akong naramdamang sakit. Ang puso ko ay naging manhid, lahat ng emosyon ay parang yelo. Dahan-dahan kong itinapat ang aking kamay sa bibig ko para punasan ang dugo, at dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bag. Silang tatlo ay tumingin sa akin na puno ng pagtataka. Siguro iniisip nila na tatawag ako ng kaaway o hihingi ako ng tulong. Ngumiti si Teresa at ang boses niya ay puno ng panunuya. Ano? Sinong tatawagan mo? Patay na ang mga magulang mo, wala ka nang maaasahan. O tatawagan mo ang mga kaibigan mo para tingnan kung may mga ngahas na makialam sa pamilya namin. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong nag-slide sa screen at mabilis na tinipa ang 3 numero. 117. Itinaas ko ang aking cellphone sa aking tenga at nilagay ko sa speaker. Isang malalim at propesyonal na boses ng dispatcher ang sumira sa katahimikan ng silid. Police Station 117, hello. Ang mukha ni Teresa, ni Luis, at ni Marco sa sandaling iyon ay hindi ko kailanman malilimutan. Ang kayabangan sa mukha ni Teresa ay naging pagtataka, at ang pagtataka ay naging takot. Si Luis ay namangha at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Marco ay nauutal at putla ang kanyang mukha. Hello, naririnig ko po. Sumagot ako. Ang boses ko ay kakaibang kalmado at walang panginginig. Ako po si Maria at gusto kong mag-report ng domestic violence. Sige lang po, kumalma lang po kayo, pwede niyo po bang ibigay ang address? Ang pulis sa kabilang linya ay nagsalita.
Binigkas ko ang eksaktong address ng mansyon, ang numero ng bahay, pangalan ng kalye, at lugar. Bawat salita na sinabi ko ay parang isang martilyo na tumama sa kayabangan at tinatawag nilang dangal ng pamilya ng asawa ko. Baliw ka! Si Teresa ay bumalik sa sarili at lumapit sa akin at sinubukan niyang kunin ang cellphone. Naglakas loob kang tawagan ng pulis sa bahay na ito. Humakbang ako pabalik at malamig ko siyang tinitigan. Inay, ginagawa ko lang po ang dapat na ginagawa ng isang normal na mamamayan kapag binubugbog siya. Maria, anong ginagawa mo? Sumigaw si Marco. Ang takot ay natalo ang kanyang karaniwang kaduwagan. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Gusto mo bang maging kahihiyan ang pamilya natin sa mga kapitbahay at kamag-anak? Kahihiyan? Nagngiti ako ng mapait. Nang sinampal ka ng nanay mo ng 8 beses sa harap mo at ng kapatid mo, hindi mo ba inisip ang 2 salitang kahihiyan? Nang pinilit niyo akong ibigay ang perang pinaghirapan ng aking mga magulang, hindi niyo ba inisip ang 2 salitang kahihiyan? Ang dangal ng pamilyang ito ay wala ng halaga sa akin ngayon. Ikaw ay isang ahas, itinuro ni Luis ang mukha ko habang nanginginig. Hindi ko na siya pinansin. Nagpatuloy ako sa pakikipag-usap sa cellphone, ang nambugbog po sa akin ay ang biyenan ko, si Teresa. Ang dahilan po ay alitan sa pera. Sinampal niya po ako ng 8 beses. Ang aking mukha po ay namaga at ang gilid ng aking bibig ay dumudugo. Gusto ko pong maghain ng reklamo at magpa-medico legal. Pagkatapos kong magsalita, pinatay ko ang tawag. Ang silid ay nalunod muli sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakakabingi na katahimikan, kundi katahimikan ng matinding takot. Tinitigan nila ako na parang isang halimaw. Siguro sa kanilang paningin, ang isang mabait at mapagtiis na babae na biglang lumaban ng ganoon kadesidido ay isa nga talagang halimaw. Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, simula sa sandaling tinipa ko ang 117, ang buhay ko ay nagbago. Isang pahina na hindi na puno ng luha at pagtitiis. Isang pahina kung saan ako mismo ang maghahanap ng hustisya para sa sarili ko at para sa aking mga magulang. Sa labas, ang sirena ng pulis ay papalapit ng papalapit. Ang pag-arte ay talagang nagtapos at isang bagong laban ang nagsisimula pa lang. Ang tunog ng sirena ng pulis ay papalapit ng papalapit at tinagos ang tahimik na gabi at ang marangyang panlabas ng pamilyang ito. Ang tunog na iyon ay parang isang himno ng paglaya para sa akin. Ngunit para sa 3 miyembro ng pamilya ni Marco, hindi ito naiiba sa tunog ng kamatayan para sa dangal at reputasyon na lagi nilang pinoprotektahan. Hindi na sumisigaw si Teresa, umupo siya sa mamahaling leather sofa, putla ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang mga kamay. Si Luis ay nagtatakbo sa silid, nagbubulungan, anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin ngayon? Si Marco ay natulala ng ilang sandali at mabilis na lumapit sa akin. Hindi niya ako inalalayan sa isang sulok para aliwin, hindi niya ako tinanong kung masakit ba. Hinila niya ako sa isang tagong sulok sa likod ng malaking haligi sa sala, ang kanyang boses ay nagmamadali at nagmamakaawa. Maria, parang awa mo na, mag-isip ka ulit, pwede ba? Sabihin mo sa pulis na mayroong di pagkakaunawaan. Parang awa mo na. Tahimik ko siyang tinitigan sa mata. Ang mga mata na minahal ko ng buong puso. Ang mga mata na inakala kong magiging kanlungan ko habang buhay. Ngunit ngayon, sa mga matang iyon, wala akong nakitang pagmamahal, walang awa para sa kanyang asawa, kundi isang makasariling takot. Hindi siya natakot na nasasaktan ako o nasugatan ako, natatakot lang siya na mawala ng dangal ang kanyang pamilya, natatakot siya na masira ang kanyang reputasyon. Di pagkakaunawaan, mahina kong inulit ang 2 salita, ang boses ko ay kalmado na parang walang buhay. Ang 8 sampal sa aking mukha ay isang di pagkakaunawaan ba, Marco? Ang dugo sa aking labi ay isang di pagkakaunawaan ba? Alam kong nagkamali si inay. Nagalit lang siya, kaya hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Papakiusapan ko siyang mag-sorry sa'yo mamaya, okay? Huwag mo nang palakihin ang issue. Ang problema sa pamilya ay dapat nasa loob lang, bakit mo ipapahiya sa mga pulis? Mahigpit na hinawakan ni Marco ang aking braso, napakahigpit na nasaktan ako. Inalis ko ang kanyang kamay ng dahan-dahan ngunit desidido. Marco, alam mo ba kung ano ang mas masakit kaysa sa 8 sampal ni inay? Tinitigan niya ako na nagtataka, hindi niya ako naiintindihan. Ang pananahimik mo. Nagpatuloy ako, ang boses ko ay kalmado pa rin.
Nang sampalin ako ni inay, nakatayo ka lang doon, nakita mo ang lahat. Ngunit wala kang sinabi para protektahan ang asawa mo. Wala kang ginawa para pigilan ang nanay mo, nanood ka lang. Para sa iyo, ang dangal ng pamilyang ito ay mas mahalaga kaysa sa sakit at dignidad ng iyong asawa, di ba? Hindi ganoon. Nagmamadaling paliwanag ni Marco, ngunit ang kanyang mga salita ay mahina at walang dating. Ako hindi ko lang alam kung anong gagawin. Nasa isang tabi ang nanay ko, nasa isang tabi naman ang asawa ko. Kaya pinili mo na. Pinitol ko siya. Pinili mo na tumabi sa nanay mo, kaya mula ngayon, hindi ka na kailangan pang mahirapan pa. Ang puso ko na dati ng manhid ay naging bato, ang huling hininga ng pag-asa na magigising siya sa kanyang pagkakamali at tatabi sa akin ay tuluyang nawala. Ang lalaking ito sa harap ko, ang asawa na minahal ko ng sobra, ay isa lang talagang malaking bata, na hindi makawala sa anino ng kanyang ina. Siya ay mahina, duwag at makasarili. Ibinigay ko ang 2 taon ng aking kabataan sa isang katulad niya. Sa pag-isip nito, hindi ako nalungkot, kundi natawa sa aking sariling pagiging bulag. Maria, makinig ka sa akin. Sinubukan pa rin ni Marco na hawakan ako. Sa sandaling iyon, ang doorbell ay tumunog, sunod-sunod at may otoridad. Nagulat ang buong pamilya. Tinitigan ako ni Marco ng isang huling tingin ng pagmamakaawa, isang kaawa-awang tingin. Wala akong sinabing kahit ano, dahan-dahan lang akong lumakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ko ay matatag at desidido. Alam ko na kapag binuksan ko ang pintong ito, wala nang balikan. Ang aking kasal, ang aking buhay bilang manugang, lahat ay magtatapos dito. Ngunit hindi ako nagsisisi dahil alam ko na ito rin ang oras na magsisimula ako ng isang bagong buhay, isang buhay na ako mismo ang magpapatakbo, na hindi na kailangan pang magtiis, at hindi na kailangan pang umasa sa sinuman. Inilagay ko ang aking kamay sa doorknob at huminga ako ng malalim. Sa likod ko ay ang mahinang pagmamakaawa ng isang asawa na patay na sa aking puso. Sa harap ko ay ang kumikislap na ilaw ng kotse ng pulis at ang daan sa paghahanap ng hustisya na puno ng pagsubok ngunit puno rin ng pag-asa. Desidido kong binuksan ang pinto. 2 pulis ang pumasok, isang matanda na mukhang may karanasan at isang mas bata na may hawak na notebook. Ang kanilang pagdating ay agad na nagdagdag ng tensyon sa mansyon. Ang biyenan kong si Ricardo, matapos marinig ang balita, ay nagmadali mula sa kanyang opisina sa itaas. Ang kanyang mukha na laging kalmado ay may pagtataka at pagkainis. Anong nangyayari? Tiningnan niya ang 2 pulis at pagkatapos ay ang kanyang asawa at mga anak at ang boses niya ay bumaba. Ang matandang pulis ay tumingin sa buong silid at sa huli ay tumigil sa akin. Ang kanyang mga mata ay may kaunting pagtataka nang makita niya ang namamaga at pulang mukha ko. Nakakuha kami ng tawag tungkol sa domestic violence sa address na ito. Ang nag-report ay si Maria. Pwede po bang malaman kung sino si Maria? Ako po. Kalmado akong sumagot. Humakbang ako pasulong. Agad-agad na umiyak si Teresa na parang program na. Nag-arte siya ng perpektong drama ng isang biyenan na pinapahiya ng kanyang manugang. Diyos ko, kawawa naman ako. Ang manugang ko ay bastos, pinagsabihan ko lang siya, at tinawag niya na agad ang pulis para ipaaresto ako. Kita niyo ba, may katuwiran ba yon? Matanda na ako, gusto ko lang magturo ng magandang asal sa aking mga anak at manugang, wala akong masamang intensyon. Habang umiiyak siya, nagkukwento siya, sinubukan niyang gawing biktima ang sarili niya, at gawing masama ang tingin sa akin. Si Marco at Luis ay agad na sumama sa pag-arte. Ang isa ay inalalayan ng ina, ang isa ay nagdagdag ng kwento na ako ay matigas ang ulo at walang respeto sa sinuman, at ang nanay lang daw niya ay nagkamali dahil sa galit. Sinubukan nilang gawing isang normal na alitan sa pamilya, isang maliit na di pagkakaunawaan ang isang sinadyang pambubugbog. Wala akong sinabi, tumayo lang ako doon na tahimik at hinayaan silang magtapos ng kanilang pag-arte. Alam ko na sa oras na ito, ang anumang argumento ko ay magiging walang silbi. Ang pinakamagandang ebidensya ay hindi na sa mga salita, kundi na sa aking mukha. Nang matapos na ang kanilang pag-arte, ang matandang pulis ay dahan-dahang nagsalita. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Ma'am, nandito po kami para sa proseso. Aalamin namin kung ano ang totoo at kung sino ang nagkasala. Ngayon, pakiusap, Ma'am Maria, pwede po bang ibalik niyo ang kwento? Huminga ako ng malalim at sinabi ang buong kwento ng detalyado.
Mula sa pagpilit ni Teresa at Luis sa akin na ibigay ang 1,000,000 piso, hanggang sa kung paano niya ako sinampal ng sunod-sunod. Hindi ako nagdagdag o nagpabigat sa kwento, sinabi ko lang ang totoo. Dahil sa 1,000,000 piso, sinampal ka ng biyenan mo ng 8 beses. Tanong ng batang pulis na parang di makapaniwala. Hindi ko sinagot ang tanong na yon. Tahimik lang akong lumakad sa ilalim ng malaking chandelier sa sala, itinaas ang aking ulo at iniharap ang aking mukha. Sa ilalim ng puting ilaw, ang 5 pulang tatak ng kamay ni Teresa, namamaga sa aking pisngi, ay lumitaw at hindi maikakaila. Ang gilid ng aking bibig ay dumudugo pa rin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kalmado kong mukha at ng mga pasa sa aking mukha ay mas malakas pa kaysa sa libu-libong salita. Ang buong silid ay muling nalunod sa katahimikan. Tinitigan ako ng 2 pulis at ang kanilang mukha ay naging seryoso. Natulala ang biyenan ko. Tumingin siya sa kanyang asawa nang may tingin na hindi makapaniwala. Si Teresa ay putla ang mukha at nauutal. Ang kanyang pag-arte ay tuluyang nawasak dahil sa isang napakalinaw at walang awang ebidensya. Hindi na po ako kailangang magsalita pa. Sinabi ko. Ang boses ko ay kalmado pa rin. Ang lahat ng sinabi ko ay totoo. Ang mga sugat na ito ay ang sagot. Sir, ang hiling ko ay malinaw. Gusto kong magpa-medico legal ngayon at maghain ng kasong kriminal laban kay Teresa dahil sa intentional na pambubugbog sa akin. Sinadya kong gamitin ang mga legal na salita. Gusto ko silang malaman na hindi ako isang mahina na babae na madaling apihin. Alam ko ang batas at gagamitin ko ang batas para protektahan ang sarili ko. Tumango ang matandang pulis at ang kanyang mukha ay puno ng desisyon. Okay, ang hiling nyo ay makatwiran. Mag-i-issue kami ng police report at inaanyayahan namin kay Maria at kay Teresa kasama ang mga may kinalaman na pumunta sa istasyon para sa investigasyon. Ang desididong pagdedesisyon ng pulis ay parang death sentence para sa dangal ng pamilya ni Marco. Nanginginig si Teresa at muntik na siyang matumba. Si Marco at Luis ay nagmadaling alalayan siya. Ang biyenan ko ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang minuto. Alam niya na sa ebidensya na ito, ang anumang pagtatangka na gamitin ang pera o koneksyon para itago ang issue ay magiging walang silbi. Ang pinto ng mansyon ay nabuksan, at ang trahedya ng kanilang pamilya ay nagsisimula pa lang. Ang puting neon light ng istasyon ng pulis ay nagpalamig sa lahat ng bagay. Ang amoy ng lumang papeles, amoy ng disinfectant, at amoy ng pag-aalala ng mga taong naroon ay humalo na gumawa ng isang mahirap na kapaligiran. Umupo ako sa matigas na upuan na kahoy, tuwid ang likod, at kalmado ang tingin sa nagbabalat na dingding sa aking harapan. Sa kabilang banda, ang pamilya ng asawa ko ay kinukuhanan ng statement. Paminsan-minsan naririnig ko ang malakas na pag-iyak ni Teresa. Ang mahinang pagpapaliwanag ni Marco at ang galit na boses ni Luis. Isang batang pulis na babae ang nagbigay sa akin ng 1 tasa ng mainit na tubig. Inumin mo po ito para maibsan ang pagod mo, mamaya po ay may sasakyan na magdadala sa iyo sa ospital para sa medico legal. Salamat, mahina kong sinabi. Iyon ang unang pagkakataong nagpasalamat ako. Ang init mula sa tasa ay kumalat sa aking kamay, ngunit hindi nito kayang painitin ang aking pusong naging bato na. Ang proseso ng medico legal ay mabilis na natapos. Kinuhaan ng litrato ng doktor ang mga sugat sa aking mukha ng maingat at detalyadong sinulat sa medical record. Ang resulta ay nagpapakita na mayroon akong soft tissue damage at ang injury rate ay 2%. Maliit man ang bilang na ito, ngunit ayon sa batas, ang ginawa ni Teresa ay sapat na para ituring na kasong kriminal ng intensyonal na pananakit at maaaring parusahan sa batas at maaari pang makulong kung hihilingin ko. Nang bumalik ako sa istasyon ng pulis na may hawak na papel, tapos na ang lahat. Ang biyenan kong si Ricardo ay nasa istasyon na rin. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon para kausapin ang hepe ng istasyon, ngunit mukhang walang silbi. Ang hepe, isang lalaking nasa edad 50 na may seryosong mukha, ay umiling lang at nagsabi, "Sir, sumusunod po kami sa batas." Ang ebidensya at mga statement ay malinaw, at ang ginawa ni Teresa ay hindi katanggap-tanggap. Sa huli ang desisyon ay ginawa. Base sa lalim ng aking mga sugat at sa di-kooperasyon ni Teresa sa umpisa, siya ay sinentensyahan ng 5 araw na administrative detention para maging leksyon sa kanya. 5 araw. Para sa isang babaeng buong buhay na namuhay sa marangyang pamumuhay,
at laging nag-isip na siya ay isang reyna tulad ng aking biyenan, ang pagkulong sa kanya, kahit isang araw lang ay isang kahihiyan na hindi niya maisip. Nang marinig niya ang desisyon, sumigaw si Teresa at nawalan ng malay. Si Luis at ang biyenan ko ay nagmadaling alalayan siya, si Marco lang ang hindi tumakbo sa kanyang ina. Tumakbo siya patungo sa akin. Sa pagtataka ng lahat ng tao sa istasyon ng pulis, lumuhod siya sa aking harapan. Maria, parang awa mo na, bawiin mo na ang reklamo. Sabihin mo sa pulis na pinatawad mo na si inay. Nagmamakaawa ako sa iyo. Habang umiiyak siya, hinawakan niya ang palda ko, at ang itsura niya ay kaawa-awa. Kung may mangyaring masama kay inay doon, anong gagawin ko? Paano natin haharapin ang mga kamag-anak at kapitbahay? Kasalanan ko na. Lahat ay kasalanan ko. Gusto mo akong gawing ano, basta't huwag mo lang ilagay si inay sa kulungan. Ang itsura ng isang malaking lalaki na lumuhod sa harap ng kanyang asawa sa gitna ng istasyon ng pulis ay talaga namang kapansin-pansin. May ilang tao na kumuha ng cellphone at nagsimulang mag-video at mag-picture. Malamig kong tinitigan ang lalaking umiiyak sa aking paanan. Pag-ibig. Kasal. Ang lahat ng iyon sa sandaling ito ay isang nakakatawang joke para sa akin. Hindi siya umiyak dahil nasasaktan ako. Umiiyak siya dahil ang kanyang ina ay malapit ng maparusahan. Dahil ang kanyang pamilya ay malapit ng mapahiya. Ang pagiging makasarili ay nasa dugo na ng lalaking ito. Dahan-dahan kong inalis ang aking paa sa kanyang kamay. Tumayo ka na, Marco. Hindi ka ba nahihiya? Basta't bawiin mo ang reklamo, gagawin ko ang lahat. Anong kahihiyan, sumigaw pa rin siya. Huli na ang lahat. Sabi ko, ang boses ko ay walang emosyon. Nang sampalin ako ng nanay mo, hindi mo ako pinrotektahan. Nang kailangan kita, pinili mo ang pamilya mo. Ngayon, may sarili na rin akong pinili. Ang pinili ko ay hustisya. Pagkatapos ay tumalikod ako, hindi na ako lumingon, iniwan ko sa likod ko ang desperadong pag-iyak ni Marco, ang pagmumura ni Luis, at ang mga matang puno ng galit ng aking biyenan. Alam ko na ang laban na ito ay hindi magtatapos sa 5 araw na detention, nagsisimula pa lang ito at handa ako na harapin ang lahat. Ang 5 araw na pagkulong kay Teresa ay mabilis na lumipas para sa akin, ngunit siguro parang isang siglo na para sa pamilya ng asawa ko. Sa gabi ring iyon, nag-impake ako ng ilang damit at mga kailangan, at umalis ako sa mansyon na dati kong tinuring na tahanan. Hindi ako pumunta sa bahay ng mga kaibigan o kamag-anak dahil ayokong abalahin sila, at ayokong ilagay sila sa mahirap na sitwasyon. Nagrenta ako ng isang kwarto sa isang medium-class na hotel, isang lugar na sapat na ligtas at private para makapag-isip ako ng mga susunod kong hakbang. Alam ko na hindi titigil ang pamilya ni Marco. Para sa mga taong mas mahalaga ang dangal kaysa sa buhay. Ang pagdemanda sa biyenan ng manugang hanggang sa madetain ay isang dungis na hindi mabubura. At tama ako sa aking hinala, hindi sila nagtagal para magsimula ng kanilang paghihiganti. Ang atake ay hindi direkta sa akin, kundi nagsimula sa mga tsismis. Nagsimula sila ng isang giyera sa social media, isang giyera kung saan ang armas ay ang pinakamasamang kasinungalingan at paninira. Kinaumagahan, nagsimulang magring ng tuloy-tuloy ang aking cellphone. Mga kaibigan, katrabaho, at kahit malalayong kamag-anak na hindi ko nakakausap ng buong taon ay tumawag para magtanong. Maria, di ba ikaw ang nalulong sa sugal at may malaking utang, kaya ka umuwi sa bahay para humingi ng pera sa biyenan mo? Narinig ko na ng babae ka, at nahuli ka ng pamilya ng asawa mo, kaya ka nag-eskandalo para lang itago ito. Sabi nila, hindi ka raw manganak, at sinabi lang daw ng biyenan mo, kaya ka nagkunwari na nahulog at gumawa ng gulo, totoo ba? Ang mga chismis ay maingat na ginawa at tumama sa pinakasensitive na parte ng isang babae. Ginawa nila akong kriminal mula sa pagiging biktima ng domestic violence. Ang pinanggalingan ng mga chismis ay ang mga chat group ng subdivision, mga chat group ng mga kamag-anak, kung saan ang pamilya ni Teresa ay may boses at kredibilidad. Gumawa sila ng ibang kwento. Isang kwento kung saan ako ay isang bastos at masamang manugang, at si Teresa ay isang kawawang biyenan na sinusubukan lang magturo sa kanyang anak at manugang. Binasa ko ang bawat mensahe, at narinig ko ang bawat chismis, ngunit ang puso ko ay walang naramdamang kahit ano. Inasahan ko na ito. Kung magagalit ako o iiyak, mas mahuhulog lang ako sa patibong na ginawa nila. Sa gyera na ito, ang sinumang mananatiling kalmado ay siya ang mananalo.
Hindi ko sinagot ang anumang tawag at hindi ako nag-reply sa anumang mensahe. Ginugol ko ang buong umaga sa isang photocopy store at nag-scan ng medical legal report na may official stamp ng ospital at ang desisyon ng pulis na may 5 araw na administrative detention para kay Teresa. Pagkatapos nito, nag-login ako sa aking social media account, isang account na hindi ko gaanong ginagamit. Wala akong mahabang post, walang salita ng pagreklamo o paningisi. Nag-post lang ako ng 2 litrato na may maikling caption, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Salamat sa batas dahil pinrotektahan nila ako. Ginawa kong public ang post. Pagkatapos ay kalmado kong sinend ang link ng post sa lahat ng chat group ng subdivision at mga kamag-anak na kasali ako. Wala akong sinabi, sinend ko lang ang link. Ang aksyon ko ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng lawa. Ang mga taong nagchichismis at naghuhusga ay biglang tumahimik. Ang itim at puting papel, ang official stamp ng ahensya ng gobyerno, lahat ay hindi maikakailan na ebidensya. Winasak nito ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng paninira ng pamilya ng asawa ko. Agad-agad, ang opinyon ng publiko ay umikot ng 180 degrees. Ang mga taong pinuna ako noong nakaraang araw ay biglang naging simpatya. Ang mga masasamang salita na patungo sa akin ay bumalik sa pamilya ni Marco. Diyos ko, sinasaktan ang manugang hanggang sa punto na kailangan ng makialam ng pulis, hindi siya normal. Ang mga mayayaman ay napakasama, ang mukha ni Teresa ay di naman masama. Hindi ako makapaniwala. Nalinlang pala tayong lahat sa buong panahon. Sinarado ko ang laptop ko at huminga ako ng maluwag. Napanalo ko ang unang round, ngunit alam kong ito ay simula pa lang. Ang aking mga kalaban ay hindi madaling sumusuko. At sa gabi ring iyon, isang bagong drama ang ginawa. Sa pagkakataong ito, ang bida ay ang aking asawa, si Marco. Matapos ang kanilang nakakahiya na pagkatalo sa giyera sa social media, napagtanto ng pamilya ni Marco na ang direktang pagharap sa akin sa oras na ito ay isang pagkakamali. Ang legal na ebidensya na inilabas ko ay napakalakas at walang puwang para sa kanila na magsinungaling. Kaya, nagpasya silang baguhin ang kanilang taktika. Sa halip na atakehin ako, ginamit nila ang emosyon para kumbinsihin ako. At ang naatasan na gawin ang dramang ito ay walang iba kundi si Marco, ang aking asawa. Kinaumagahan, nang bumangon ako at tumingin sa bintana ng hotel, nakita ko ang pamilyar na eksena sa murang romantic movies. Nakatayo si Marco sa kabilang kalsada sa ilalim ng isang puno, hindi siya nakasuot ng maayos na damit tulad ng dati, ngunit may lumang damit, ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay matamlay at may bigote. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga mata ay malungkot na nakatingin sa bintana ko, at may hawak siyang isang kumpol ng rosas na medyo nalanta na. Sinusubukan niyang mag-arte bilang isang asawang baliw na nagmamahal, nagsisisi, at nasasaktan dahil iniwan siya ng kanyang asawa. Ang dramang ito ay epektibo talaga sa mga taong nanonood. May ilang matandang babae na nag-exercise na huminto para tingnan siya ng may awa. Ang babaeng receptionist ng hotel nang maghatid ng breakfast sa kwarto ko ay nagbigay din sa akin ng payo. Ma'am Maria, ang asawa niyo po ay naghihintay sa ibaba mula pa kaninang umaga. Mukha po siyang kaawa-awa. Kung may problema man po kayong mag-asawa, pag-usapan niyo lang po. Huwag po kayong magalit sa kanya ng matagal. Umiti lang ako at nagpasalamat sa receptionist. Kaawa-awa. Wala akong nakitang kaawa-awa sa kanya. Nakakatuwa at nakakadiri lang siya. Isang lalaki na nanahimik nang sinasaktan ng kanyang ina ang kanyang asawa. Nang kailangan siya ng kanyang asawa ng proteksyon, nagmakaawa siya sa asawa niya na magtiis na lang para sa dangal ng pamilya. Ngayon, nang nabunyag na ang lahat, nag-aarte siya na baliw na nagmamahal para lang gawing pressure ako, para lang maibalik ang magandang imahe ng kanyang pamilya. Ang kanyang kaduwagan at pagiging mapagkunwari ay umabot na sa isang level na mahirap isipin ng isang normal na tao. Sa unang araw, pinabayaan ko na lang siya, sinarado ko ang kurtina, at nagkunwari na hindi ko siya nakikita. Nagtrabaho pa rin ako, nagbasa ng libro, at nagplano ng mga susunod kong hakbang. Sa buong araw na yon, nakatayo lang si Marco doon, at paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang luha ng pagsisisi. Sa gabi na, umuwi na siya. Sa ikalawang araw, ang drama ay naging mas matindi. Bumuhos ang ulan, isang biglaang pag-ulan sa tag-araw. Nakatayo pa rin doon si Marco, walang payong, at walang kapote, hinayaan niyang bumuhos ang ulan sa kanya.
Nanginginig siya, at ang kanyang mga labi ay kulay ube, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag na nakatingin sa kwarto ko. Ang imahe ng isang lalaki na nagpapaulan para sa pag-ibig ay talagang nakakaantig sa puso ng mga tao. Ang bilang ng mga taong nagchichismis ay dumarami, at ang di nakikitang pressure ay nagsimulang bumigat sa akin, ngunit hindi ako gumalaw. Mas alam ko pa sa sinuman. Ang lahat ng ginagawa niya ay isang maingat na inihandang drama. Kung lalambot ang puso ko at bababa ako, mahuhulog ako muli sa kanilang patibong. Magiging isang manika lang ako sa kanilang mga kamay na kontrolado nila. Hindi ko hahayaan ang sarili ko na maging mahina muli. Sa ikatlong araw, nagpa siya akong tapusin ang nakakatawang dramang ito. Hindi ko hahayaan na magpatuloy siyang mag-arte bilang isang biktima at magpatuloy na linlangin ang publiko. Kailangan ko ng ebidensya para ibunyag ang totoong mukha ng bali-baliwan kong asawa. Kailangan kong ipakita sa lahat na sa likod ng kaawa-awang itsura na iyon ay mayroong nakakadiring pagpapanggap. Naalala ko na mayroon akong lumang digital camera na may telephoto lens na kayang kunan ng litrato ang mga bagay na napakalayo. Dati, ginagamit ko yon para kumuha ng litrato ng mga ibon at bulaklak. Hinanap ko sa aking mga gamit. Sa kasamaang palad, gumagana pa rin ito. Nag-charge ako ng baterya at naghanda ako para sa aking plano. Hindi ako bumaba. Pumili ako ng posisyon sa aking kwarto sa tabi ng bintana. Sinarado ko ang kurtina, nag-iwan lang ako ng isang maliit na butas na kasya ang lens ng kamera. Naghintay ako ng matyaga. Alam ko na ang isang mapagpanggap tulad ni Marco ay hindi kayang mag-arte ng perpekto mula simula hanggang sa huli. Tiyak na may pagkakataon na maging pabaya siya at ipakita ang kanyang totoong kulay. At ako ang magre-record ng sandaling iyon. Ang aking pasensya ay nagbunga. Sa buong umaga ng ikatlong araw, nag-arte pa rin ng perpekto si Marco. Nakatayo siya sa ilalim ng puno, at paminsan-minsan ay tumitingin sa kwarto ko na may malungkot na mata. Tinanggihan niya ang pagkain at inumin na binibigay ng mga taong mausisa, tahimik siyang nagtiis na parang martir para sa pag-ibig. Ang kanyang drama ay napaka-perpekto na paminsan-minsan ay tinatanong ko ang sarili ko kung nagdududa lang ba ako. Ngunit sa hapon na, nang maging mas matindi ang init ng araw at mas kaunti ang tao sa kalsada, ang pasensya ng aktor ay tila naubos na. Nagsimulang magpakita ng pagod at pagkabagot si Marco. Hindi na siya nakatayo ng tuwid, umupo siya sa sidewalk at sumandal sa puno. Kinuha niya ang kanyang cellphone, sa una ay nag-scroll lang siya, ngunit mabilis na, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mag-type sa screen. Ito na. May kutob ako na dumating na ang pagkakataon. Nagmadali akong itinaas ang camera, in-adjust ang telephoto lens, at in-zoom hanggang sa dulo ng screen ng kanyang cellphone. Ngunit masyadong malayo, hindi ko mabasa ang mensahe. Gayunpaman, ang nakakuha ng aking atensyon ay ang mukha ni Marco. Nagbago ito, wala na ang lungkot o awa. Sa halip ay isang lihim na ngiti, isang ngiti na may kahulugan at kontento. Nag-text siya sa isang tao at mumiti mag-isa na parang isang baliw na nagmamahal. Nagpa siya akong huwag nang subukang basahin ang mensahe. Ibinago ko ang lens at nag-focus ako sa pagkuha ng mga ekspresyon sa kanyang mukha. Tuloy-tuloy akong kumuha ng litrato, kinuha ko ang sandali na ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang, kabaligtaran sa kaawa-awang asawa na sinusubukan niyang maging. Kinuha ko ang mga eksena kung saan paminsan-minsan ay tumitingin siya sa kwarto ko, pagkatapos ay mabilis na yumuko at tumitig sa kanyang cellphone, at ang ngiti ay bumalik sa kanyang labi. Pagkatapos ng kalahating oras, mukhang tapos na ang pag-uusap. Tinago na ni Marco ang cellphone at nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Bumangon siya muli at nagbalik sa pagiging malungkot at nagpatuloy sa kanyang pag-arte. Ang mabilis na pagbabago ng estado na iyon ay lalong nagpakumbinsi sa akin na nasa tamang daan ako. Sa gabi ring iyon, umupo ako sa aking kwarto at tiningnan ang mga litrato na kinunan ko, ang mga litrato ay malinaw. Malinaw na ipinapakita ang mapagpanggap na mukha ni Marco. Sa isang gilid, ang litrato niya na nanginginig sa ulan at mukhang kaawa-awa. Sa isang gilid naman, ang litrato niya na nakaupo sa ilalim ng puno at nakangiti habang nagte-text sa isang tao. Ngunit ang mga litrato na ito ay hindi pa sapat. Maaaring sabihin ng mga tao na nanonood lang siya ng isang nakakatawang video o nakikipag-usap sa mga kaibigan. Kailangan ko ng mas malakas na ebidensya. Isang ebidensya na kayang ibunyag ang lahat ng kanyang drama.
Isang matapang na ideya ang pumasok sa aking isipan. Alam ko ang password ng cellphone ni Marco. Sa loob ng 2 taong pagsasama, hindi niya ako kailanman pinagdudahan. Kailangan kong makuha ang cellphone na yon kahit ilang minuto lang. Tumingin ako sa ibaba ng kalsada. Nakatayo pa rin doon si Marco, matyagang nag-aarte ng huling eksena sa araw na yon. Alam ko na hindi ko pwedeng kunin ang cellphone niya ng direkta. Kailangan ko ng plano, isang patibong. Isang patibong na hindi lang makukuha ang ebidensya ng kanyang pagtataksil, kundi makukuha rin ang mga mas malalim na sikreto. Mga sikreto na pakiramdam ko ay sinusubukan ng kanyang pamilya na itago. At ang plano ay nagsimula sa aking isipan. Magkukunwari akong lumambot ang puso. Hihilingin ko na magkita kami. Bibigyan ko siya ng pag-asa para maging pabaya siya, at sa pagtitipon na yon ay makukuha ko ang kailangan ko. Hindi lang ang ebidensya ng pagtataksil, kundi baka pati na rin ang pag-amin sa isang mas nakakatakot na pagsasabuatan. Kinuha ko ang aking cellphone, hinanap ang numero ni Marco, at nag-text ako. Nag-isip na ako. Bukas, 1:10 ng umaga sa tahimik na cave, mag-usap tayo. Pagkasend ko ng mensahe, ang cellphone ni Marco sa kalsada ay umilaw. Nakita ko siyang nagmadaling buksan ito, at ang buong katawan niya ay parang tumigas. Ilang segundo pagkatapos, tumalon siya sa tuwa, nakalimutan niya ang kanyang drama. Nagmadali siyang nag-reply ng isang mahabang mensahe, puno ng pag-ibig, pagsisisi, at pasasalamat. Binasa ko lang ito at binura ko na. Nahulog na ang pain. Kinaumagahan, hindi ako nagmadali. Nagpunta ako sa isang electronic store. Hindi ako naghahanap ng masyadong komplikadong bagay. Kailangan ko lang ng isang maliit na recorder, madaling itago, at may magandang kalidad ng tunog. Sa huli, pumili ako ng isang recorder na mukhang fountain pen, na mukhang normal na mamahaling panulat. Tinuruan din ako ng tindero kung paano ito gamitin, isang simpleng pindot lang ay magsisimula at matatapos ang recording. Napakasimple at madaling itago. Ang tahimik na cave ay nasa isang maliit na eskinita, na naayon sa pangalan nito. Napakatahimik at kakaunti lang ang dumadaan. Ito ang lugar kung saan kami madalas na mag-date ni Marco noon. Pinili ko ang lugar na ito sa 2 dahilan. Una, magpapaalala ito kay Marco ng nakaraang alaala, na lalong magpapakumbinsi sa kanya na lumambot na ang puso ko. Pangalawa, ang katahimikan nito ay magiging perpektong lugar para sa aming pag-uusap at ang recorder ay magiging epektibo. Dumating ako ng 30 minuto bago ang aming meeting. Pumili ako ng isang sulok na mesa na may halaman na nakatago sa sapat na paraan. Pagkatapos kong mag-order ng chamomile tea, kalmado kong inilabas ang recorder. Nagkunwari ako na naghahanap ng gamit sa aking bag, at mabilis kong ginamit ang isang maliit na double-sided tape na inihanda ko, at dinikit ang panulat sa ilalim ng mesa kung saan upo si Marco. Ang maliit na mikropono ay nakatapat sa itaas, handa na mag-record ng anumang tunog. Mahina kong pinindot ang start button, isang maliit na LED light ang kumurap at namatay. Handa na ang lahat. Eksaktong 1:10 pumasok si Marco. Hindi na siya mukhang gusot at kaawa-awa tulad ng nakaraang mga araw. Naka-branded na polo shirt siya, maayos na pantalon at maayos na buhok. Mukha siyang confident at masaya, tulad ng isang taong nanalo sa isang malaking laban. Nang makita niya ako, umiti siya ng malawak at mabilis na lumapit sa mesa. Maria, dumating ka. Alam kong hindi ka magagalit sa akin ng matagal. Nagsimula siyang umupo sa tabi ko, ngunit mahina akong umubo at itinuro ko ang upuan sa harap ko. Maupo ka, kailangan nating mag-usap ng maayos. Medyo nadismaya si Marco, ngunit mabilis din siyang umupo. Nag-order siya ng black coffee at nagsimula na siyang magbigay ng kanyang inihandang speech. Nagsorry siya sa lahat at inamin na masyado siyang duwag at hindi niya ako naprotektahan. Nangako siya na magbabago, magiging isang mabuting asawa at hindi na ako hahayaan na maging malungkot. Marami siyang sinabi, ang kanyang boses ay puno ng emosyon at ang kanyang mga mata ay puno ng sincerity. Kung ako ang 1 linggo pa lang, baka naniwala na ako, baka lumambot na ang puso ko, ngunit ngayon nakikita ko na lang na ang dramang ito ay clumsy at peke. Hinayaan ko siyang tapusin ang kanyang sasabihin. Nang wala na siyang sasabihin, dahan-dahan akong nagsalita, ang boses ko ay medyo pagod at may pagtitiis. Marami na akong narinig mula sa iyo, Marco. Pagod na rin ako, ayokong makipag-away pa.
Nagmamadali si Marco, magsimula tayong muli, di ba? Umiling ako, pag-usapan na lang natin ang tungkol sa atin mamaya. Ngayon, gusto kong pag-usapan si Inay at si Luis. Nang banggitin ko ang nanay at kapatid niya, medyo kinabahan si Marco. Tumahimik siya at naghintay sa susunod kong sasabihin. Pumapayag ako na ibigay ang 1,000,000 piso. Sinabi ko at nakita ko ang kanyang mga mata na umilaw. Pero may kondisyon ako. Kahit anong kondisyon. Basta tutulungan mo ang pamilya namin, papayag ako sa anumang kondisyon. Gusto kong malaman ang totoo. Tinitigan ko siya sa mata. Para ba talaga kay Luis ang pera para bayaran ang utang niya sa sugal? Naglagay ako ng patibong at alam ko na sa kanyang masayang mood at pagiging overconfident, hindi siya mag-aalinlangan na pumasok. Ang tanong ko ay tila tumama sa ego ni Marco. Umupo siya sa upuan, nag-cross ng braso sa kanyang dibdib, ang mukha niya ay puno ng sikreto at importansya. Tinitigan niya ako at isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Matapang ka talaga, Maria. Alam kong hindi ko maitatago sa'yo. Kumalabog ang puso ko, ngunit sinubukan kong maging kalmado, at nagkunwari pa akong mausisa. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sabihin mo sa akin, dahil malaki ang ibibigay kong pera, may karapatan akong malaman ang totoo, di ba? Tumingin si Marco sa paligid at yumuko siya. Mahina niyang sinabi, kung malalaman mo ito, itago mo lang sa sarili mo, at huwag mo itong sasabihin sa sinuman, kahit sa mga matalik mong kaibigan. Alam ko na. Tumango ako at nagkunwari akong seryoso. Umuubo si Marco at nagsalita, ang boses niya ay puno ng kasiyahan na parang nagbibigay siya ng pabor sa akin. Sa totoo lang, wala naman utang si Luis sa sugal. Ginawa lang iyon ni Inay na dahilan. Dahilan? Nagkunwari akong nagulat. Kaya para saan ang 1,000,000 piso? Para sa pananahimik. Sabi ni Marco. Ang dalawang salitang iyon ay sinabi niya ng napakagaan, na parang isang normal na bagay lang. Pananahimik. Ang damdamin ko ay naging masama, ngunit sinubukan kong magpilit ng isang di maintindihan ng ngiti. Pananahimik para kanino? Para sa anong kwento? Uminom si Marco ng kape at kalmado siyang nagsalita. Matagal na ang nakaraan, si Luis ay nagmamaneho at naaksidente, at nabangga niya ang isang tao na agad na namatay sa lugar. Ang buong katawan ko ay parang nakuryente, aksidente at may namatay. Sinubukan kong huminga ng malalim para hindi manginig ang boses ko. Diyos ko, bakit nangyari ang ganoong nakakatakot na bagay? Ano ang nangyari? Sa kabutihang palad, walang tao sa kalsada, kaya walang nakakita. Si Luis ay kinabahan at nagmaneho palayo. Nagpatuloy si Marco, ang kanyang boses ay kalmado na walang pagsisisi, ngunit ang masamang balita ay mayroong security camera sa bahay ng isang tao sa malapit na nakakuha ng parte ng insidente. Bagaman hindi malinaw ang kuha, kung mag-imbestiga ng maigi ang pulis, maaaring makahanap sila ng lead. Ang pamilya ng biktima ay seryoso rin at gusto nilang mahanap ang may sala. Kaya ang 1,000,000 piso ay ibibigay sa pamilya ng biktima. Tanong ko. Ngumiti si Marco. Bakit namin ibibigay sa kanila? Hindi naman nila alam kung sino ang bumangga sa kanilang kamag-anak. Ang 1,000,000 piso ay para sa bribery, isang parte ay para sa taong may security camera para masira niya ang footage, isang parte ay para sa mga tao sa ibaba para hindi na sila mag-imbestiga ng malalim. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Natulala ako. Ang buong katawan ko ay naging manhid. Hindi ko maisip na ang mga salitang ito ay lalabas sa bibig ng aking asawa. Hindi lang sila gumawa ng krimen kundi ginamit pa nila ang pera para itago ang krimen ng lantaran. Wala silang respeto sa buhay ng tao, walang respeto sa batas. Sa kanilang paningin, pera at dangal lang ng pamilya ang mahalaga. Kaya naayos na ba ang lahat? Sinubukan kong magtanong, ang boses ko ay parang iba na. Sa tingin ko, naayos na. Kung may pera, lahat ay kayang maayos. Sabi ni Marco nang may kumpletong kumpiyansa, dahil lang sa masyado kang matigas noong araw na yon, kaya ginawa iyon ni Inay. Sa totoo lang, mahal na mahal ka niya. Ngayon na malinaw na ang lahat. Huwag kang mag-alala, ibigay mo lang sa akin ang pera. Nangangako ako na pagkatapos nito, magiging masaya ang pamilya natin. Masaya? Naglakas loob siyang sabihin ang dalawang salitang masaya. Magtatayo ng kaligayahan sa sakit at kamatayan ng ibang tao. Pakiramdam ko ay nasusuka ako. Ang pagkasuka ay umakyat sa aking lalamunan.
Hindi na ako makaupo doon kahit isang segundo pa. Naiintindihan ko na. Tumayo ako at sinubukan kong maging normal. Kailangan kong umuwi para mag-isip pa. Bukas ng hapon, bibigyan kita ng sagot. Bakit kailangan mo pang mag-isip? Nagulat si Marco at tumayo para sundan ako. Hindi ba't pumayag ka na? Sinabi ko lang na naiintindihan ko. Kailangan ko ng oras. Sabi ko at nagmadali akong umalis, hindi na ako naglakas loob na tingnan siya sa mukha. Natakot ako na kung titingnan ko siya kahit isang segundo pa, hindi ko mapigilan ang galit at pagkadiri sa aking mga mata. Mabilis akong lumabas ng cave at nagtungo sa kalsada at pumara ako ng taxi. Pagkaupo ko sa loob ng sasakyan at pagsara ng pinto, doon ako huminga ng maluwag. Ang buong katawan ko ay nanginginig. Ang recording, kailangan kong makuha ang recording. Nagmadali akong naghanap sa aking bag ngunit hindi ko nakita ang panulat. Buwisit! Sa aking pagkapanik, nakalimutan ko na nakadikit pa pala ito sa ilalim ng mesa. Sinubukan kong sabihin sa driver na bumalik, ngunit di ko na ginawa. Ang pagbalik na yon ay magiging kahina-hinala. Kinagat ko ang aking labi at sinubukan kong kumalma. Okay lang, hindi naman titingnan ni Marco ang ilalim ng mesa. Nandun pa rin ang panulat. Mamaya pagsarado na ang cave, babalikan ko ito. Ang sasakyan ay umalis, iniwan ang cave at ang aking makasalanang asawa sa likod. Sa aking isipan, ang mga nakakatakot na pag-amin niya ay umalingaw-ngaw. Isang buhay ang nawala, isang pamilya ang nawasak, at ang mga taong gumawa ng krimen ay malaya pa rin sa labas, at nagpaplano pa na kunin ang pera ko para itago ang kanilang krimen. Hindi ko hahayaan na magtagumpay sila. Ang recording na ito ang magiging unang ebidensya, ang simula ng isang tunay na paghihiganti. Sa buong hapon na yon, umupo ako sa hotel, at ang aking isipan ay umiikot sa pag-amin ni Marco. Habang iniisip ko ito, lalo akong nadidiri at nagagalit. Hindi lang sila mga mananakit, mga sakim na tao, kundi sila ay mga walang awa na mamamatay tao, handang gamitin ang pera para tapakan ang hustisya at ang buhay ng ibang tao. Kailangan kong ibunyag sila. Ang araw ay lumubog at ang mga ilaw ng syudad ay nagsimulang umilaw. Matyaga akong naghintay, ang aking mga mata ay nakatingin sa relo. 1:00 ng gabi, tumawag ako sa tahimik na cave at tinanong ko kung sarado na ba sila. Sinabi ng babaeng empleyado sa kabilang linya na kakatapos lang nilang maglinis at handa na silang umuwi. Nagmadali akong sabihin sa kanya na ako ang customer kaninang umaga na nakalimutan ang isang mahalagang fountain pen at humingi ako ng permiso na balikan ito. Sa kabutihang palad, pumayag ang babaeng empleyado na maghintay sa akin. Pumara ako ng taxi patungo sa cave. Ang maliit na eskinita ay tahimik at medyo madilim na. Ang batang empleyado ay naghihintay sa akin sa pinto. Nagmamadali akong nagpasalamat at pumasok sa loob at dumiretso ako sa mesa na inupuan namin. Yumuko ako at nagkunwari na naghahanap at ang puso ko ay parang huminto nang mahawakan ng aking kamay ang pamilyar na malamig na bagay. Nandun pa rin ang panulat. Dahan-dahan ko itong inalis at maingat ko itong itinago sa aking bag at nagpasalamat ako sa empleyado muli bago ako umalis. Pagdating ko sa hotel, nilock ko ang pinto ng kwarto at isinaksak ko ang recorder sa laptop. Nagsuot ako ng headphones at pinindot ko ang play. Ang boses ni Marco ay malinaw at nakakainis. Ang bawat salita mula sa aksidente, hanggang sa pagtakas, hanggang sa paggamit ng pera para manahimik, lahat ay perpektong na-record. Hawak ko ang ebidensya na ito at nakaramdam ako ng lakas. Kinaumagahan, walang pag-aalinlangan, dinala ko ang recording sa headquarters ng pulis. Hindi na ako pumunta sa istasyon ng pulis dahil alam ko na ang kasong ito ay lampas na sa kanilang jurisdiksyon at hindi ako nagtitiwala sa mga koneksyon na maaaring mayroon ang pamilya ni Marco sa mababang level. Humiling ako na makita ang head ng Criminal Investigation Department. Matapos maghintay at magbigay ng maikling summary, sa wakas ay pinapasok ako para kausapin siya, isang lalaking nasa edad 50 na may seryosong mukha at matatalim na mata. Sinabi ko ang buong kwento mula simula hanggang sa huli, mula sa domestic violence hanggang sa nilalaman ng pag-uusap namin ni Marco, at sa huli ay binigay ko sa kanya ang recording. Ang hepe ay maingat na nakinig at isinaksak ang headphones para pakinggan ang recording. Habang nakikinig siya, lalo siyang naging seryoso. Nang matapos ang recording, tumingin siya sa akin at tumango, "Salamat po sa impormasyon."
Ito ay isang mahalagang ebidensya. Agad po kaming mag-imbestiga. Huwag po kayong mag-alala, aalamin po namin ang katotohanan. Umalis ako na may matinding paniniwala sa hustisya. Naniniwala ako na sa ebidensya na ito, ang krimen ng pamilya ni Marco ay mabubunyag sa lalong madaling panahon, ngunit ang buhay ay muli akong sinubok. Lumipas ang ilang araw, pagkatapos ay 1 linggo, 2 linggo, ngunit wala akong natanggap na anumang impormasyon mula sa pulis. Nagsimulang mag-alala ang puso ko. Tumawag ako para magtanong, ngunit ang nakuha ko lang na sagot ay ang kaso ay nasa ilalim pa rin ng investigasyon. Ang katahimikan na ito ay nagparamdam sa akin na hindi ako ligtas. Sa huli, isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa hepe mismo. Nag-set siya ng meeting sa isang cave malapit sa opisina. Nang makita niya ako, bumuntong hininga siya, "Ma'am Maria, inimbestigahan namin ng maigi, ngunit may problema." "Anong problema po?" Kumalabog ang puso ko. Nire-review namin ang lahat ng vehicular accidents na may namatay at nagtaka sa loob ng nakaraang 6 na buwan sa buong syudad at mga karatig lugar. Sinabi niya nang may pag-aalala sa boses, ngunit wala kaming nakitang kaso na may kinalaman sa isang taong nagngangalang Luis o may katulad na sasakyan na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Natulala ako, hindi maaari. Napalinaw ang pag-amin ng asawa ko. Naglagay din kami ng mga tao para bantayan si Luis, ngunit wala kaming nakitang di normal. Ang recording niyo ay ebidensya, ngunit kung hindi namin mahanap ang kaso, walang biktima, walang crime scene, hindi namin sila pwedeng kasuhan. Tinapos ng hepe, ang kaso ay walang mahanap na ebidensya. Walang mahanap. Ang 2 salitang iyon ay parang martilyo na tumama sa aking ulo. Lumabas ako ng cave, walang laman ang aking isipan. Bakit ganoon? Nagsinungaling ba si Marco sa akin? Hindi. Ang kanyang boses at ang kanyang saloobin noon ay hindi maaaring isang kasinungalingan. Detalyado ang kanyang pagkukwento. Kaya, nasaan ang problema? Gumala ako sa kalsada, sinusubukan kong ayusin ang mga magulo kong pag-isip. Aksidente, may namatay, tumakbo. Matagal na ang nakaraan, at inimbestigahan ng pulis ang nakaraang 6 na buwan. Wala. Kaya kung ang aksidente ay hindi nangyari sa nakaraang 6 na buwan. Kung nangyari ito matagal na. Isang kidlat ang biglang tumama sa aking isipan. Isang masakit na alaala na sinubukan kong ibaon sa loob ng 2 taon ay biglang bumalik. Malinaw. 2 taon na ang nakakaraan, ang aking mga magulang ay namatay rin sa isang vehicular accident at ang may sala ay tumakas. Ang kasong iyon ay hindi pa nalulutas hanggang ngayon. Isang nakakatakot na koneksyon, isang nakakatakot na pagdududa ang nagsimula sa aking isipan. Naging malamig at matalim ito na tumusok sa aking puso at di ako makahinga. Hindi maaari, nagkataon lang ito. Kahit gaano pa kawalang puso ang pamilya ni Marco, hindi sila ganoon kasama. Mahal ako ni Marco. Gaano katagal niya ako niligawan? Hindi maaari. Ngunit ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagsimulang mag-fit. Bakit biglang lumitaw si Marco at niligawan ako pagkatapos mamatay ng aking mga magulang? Bakit madaling tinanggap ng kanyang pamilya ang kasal na ito? Bagaman sinasabi ni Teresa na hindi kami magkapantay bago yon. Bakit palagi nilang target ang insurance money ng aking mga magulang? Isang kilabot ang tumakbo sa aking gulugod. Nakatayo ako sa gitna ng maraming tao, at ang malamig na pawis ay tumulo sa aking likod. Kung ang aking pagdududa ay totoo, ang 2 taong kasal ko ay hindi isang aksidente, ito ay isang pagsasabuatan. Isang maingat na inihandang pagsasabuatan. At ako mismo ang nahulog sa kanilang patibong. Ang pagkabigla mula sa nakakatakot na pagdududa ay muntik na akong bumagsak. Ngunit hindi ko hahayaan na maging mahina ako. Kung totoo ang lahat ng naisip ko, hindi lang ako naghahanap ng hustisya para sa sarili ko, kundi kailangan ko ring ibalik ang dignidad at ipaghiganti ang di makatarungan na kamatayan ng aking mga magulang. Ang sakit ay naging malamig na lakas, isang matatag na desisyon. Bumalik ako sa hotel at binuksan ko ang aking maleta na dinala ko nang umalis ako sa bahay ng asawa ko. Sa ilalim ng maleta na nakabalot sa maraming layer ng tela ay isang maliit na kahon na kahoy. Nanginginig kong binuksan ang kahon, at sa loob ay ang lahat ng tahimik kong tinipon sa buong taon. Ang sakit sa pagkawala ng aking mga magulang ay hindi kailanman nawala. At sa aking puso, lagi akong nag-aalala sa aksidenteng iyon.
Ang pulis ay nag-conclude na ito ay isang hit and run, ngunit ang kutob ng isang anak ay palaging nagsasabi sa akin na mayroong di normal. Kaya nag-imbestiga ako mismo. Gumugol ako ng 1 taon, tahimik na naghahanap at pinagsama-sama ang bawat maliit na clue. Ang unang bagay na kinuha ko ay isang folder ng mga litrato na kinunan ko sa lumang sasakyan ng pamilya ng asawa ko, isang black Toyota. Bago nila ito ibenta sa isang junk shop 1 taon na ang nakakaraan, kinunan ko ito ng litrato sa bawat anggulo, malapitang kuha ng mga gasgas at UP sa body ng sasakyan. Ang dahilan nila sa pagbebenta ng sasakyan ay luma na ito, ngunit palagi kong naramdaman na mayroong di normal. Ang pangalawa ay isang maliit na piraso ng headlight. Nakita ko ito nang bumalik ako sa crime scene ng aksidente ng aking mga magulang sa unang anibersaryo ng kanilang kamatayan. Ito ay nakatago sa isang damuhan sa gilid ng kalsada, siguro ay hindi ito nakita ng pulis na nag-imbestiga. Itinago ko ito bilang isang alaala kahit hindi ko alam kung ano ang silbi nito. At sa huli, ang pinakamahalaga ay isang kopya ng case file na pinaghirapan kong makuha mula sa aking mga koneksyon. Sa file, nakasulat ang statement ng nag-iisang witness. Isang tricycle driver ang nakakita sa sasakyan na nag-cause ng aksidente mula sa malayo. Hindi niya nakita ang plate number, naaalala lang niya na ito ay isang itim na sedan na may malaking UP sa kanang bahagi, at ang kaliwang headlight ay mukhang nabasag pagkatapos ng banggaan. Nanginginig kong inilagay ang piraso ng headlight sa mesa sa tabi ng mga litrato ng sasakyan ng pamilya ng asawa ko. Pagkatapos ay binuksan ko ang litrato ng harap ng sasakyan. Ang puso ko ay parang huminto. Ang kaliwang headlight ng sasakyan sa litrato ay may basag, at ang hugis ng piraso na nakita ko ay tumugma sa basag. Pagkatapos ay binuksan ko ang litrato ng kanang bahagi ng sasakyan. Isang malaking lumang UP ang nakita, tulad ng paglalarawan ng witness. Malinaw na ang lahat. Ang sasakyan na pumatay sa aking mga magulang ay ang lumang sasakyan ng pamilya ni Marco. Tumulo ang aking mga luha, hindi luha ng kahinaan kundi luha ng matinding sakit at galit. Kaya pala, ang mga pumatay sa aking mga magulang ay nasa tabi ko lang sa loob ng 2 taon. Siya ay nag-arte bilang isang mapagmahal na asawa, isang masunuring manugang. Habang ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ng aking mga pinakamamahal, at ang buong pamilya niya ay nagtago ng nakakadiring krimen na ito, at gumawa sila ng isang perpektong drama ng kasal para linlangin ako, para makuha ang perang pinaghirapan ng aking mga magulang. Ang kanilang pagiging walang puso ay lumampas sa hangganan ng pagiging tao. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ngayon ay hindi oras para umiyak. Inayos ko ang lahat ng ebidensya na ito ng maingat. Ang recording ng pag-amin ni Marco. Ang mga litrato ng sasakyan, ang piraso ng headlight, at ang kopya ng case file. Ang lahat ay bumuo ng isang kumpletong picture, isang malakas na akusasyon para sa krimen ng pamilya ni Marco. Agad akong tumawag sa hepe ng investigation department. Sir, ang boses ko ay nanginginig sa emosyon ngunit puno ng desisyon. Sa tingin ko po ay nahanap ko na ang kaso na binanggit sa recording. Ngunit hindi po ito bagong kaso. Nangyari po ito 2 taon na ang nakakaraan. Iyon po ang aksidente na kumitil sa buhay ng aking mga magulang. Ang kabilang linya ay tumahimik ng ilang sandali. Siguro ay nabigla siya sa impormasyon na binigay ko. May ebidensya po ako. Nagpatuloy ako. May mga ebidensya po ako na ako mismo ang nagtipon. Maaari po ba akong mag-set ng meeting sa'yo? Naniniwala po ako na ang mga piraso ng katotohanan na ito ay makakatulong na muling buksan ang kaso. Ang pangalawang meeting ko sa hepe ay nangyari sa hapon ding iyon. Sa pagkakataong ito, maseryoso ang sitwasyon. Inilabas ko ang lahat ng aking ebidensya sa mesa. Ang mga litrato, ang piraso ng headlight, ang kopya ng case file. Sinabi ko ang lahat ng aking mga teorya. Pinagsama-sama ko ang pag-amin ni Marco tungkol sa isang bagong aksidente sa trahedya ng aking pamilya 2 taon na ang nakakaraan. Ang hepe ay maingat na nakinig at sinuri ang bawat ebidensya. Ang kanyang matatalim na mata ay nagpakita ng pagtataka nang makita niya ang pagtutugma sa pagitan ng piraso ng headlight at ang basag sa sasakyan sa litrato. Binalik-balik niya ang lumang case file, at kinumpara ang statement ng witness sa impormasyon na binigay ko. Sa huli ay tumingala siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng desisyon. Ma'am Maria, salamat. Ang impormasyon at ebidensya na ito ay napakahalaga. Opisyal na naming muling bubuksan ang case file ng aksidente ng iyong mga magulang.
Hahanapin din namin ng lihim ang may-ari ng junk shop kung saan ibinenta ng pamilya ni Marco ang sasakyan para makuha ang kanyang statement at mahanap ang mga parte ng sasakyan. Magtiwala ka sa amin. Umalis ako na may kaunting ginhawa ngunit mabigat pa rin ang aking kalooban. Ang laban ay umabot na sa isang bagong at mas mapanganib na yugto. Alam ko na ang pamilya ni Marco, sa kanilang pagiging matalino at mga koneksyon ni Ricardo, ay hindi madaling susuko. At kailangan ko ng mas maraming ebidensya, isang huling direkta at hindi maikakailan na ebidensya para ibagsak ang kanilang kabaong ng kasalanan. Bigla kong naalala ang isang bagay na ginawa ko sa pagkapanik at galit sa gabi na yon. Matapos tumawag sa 117, habang naghihintay ako sa pulis, bumalik ako sa sala. Sa oras na yon, ang pamilya ng asawa ko ay nagmamadali na mag-isip kung ano ang gagawin. Ginawa kong pagkakataon na walang nakatingin, at naglagay ako ng isang maliit na silent device, isang bagay na matagal ko nang binili para sa aking proteksyon. Sa likod ng antike na orasan sa sulok ng silid. Ito ay isang random na aksyon, ngunit hindi ko inasahan na magiging alas ko ito. Ang device ay konektado sa isang API sa aking cellphone. Nanginginig kong binuksan ang API at lumabas ang isang berdeng signal na nagpapakita na gumagana pa rin ito. Nagsuot ako ng headphones at nagpigil ako ng hininga para makinig. Sa unang ilang araw, wala akong narinig na mahalaga, mga random na pag-uusap lang, tunog ng AI at reklamo ni Teresa pagkatapos niyang makalabas. Ngunit matyaga pa rin ako. Alam ko na ang halimaw ay lalabas lang kapag napupunta na ito sa sulok. At dumating na ang sandaling iyon. Isang gabi, isang linggo matapos ang meeting ko sa pulis, narinig ko ang boses ni Ricardo na umuwi na puno ng galit at pag-aalala. Sumpa! Tinawag na naman ako ng pulis ngayon. Tinanong nila ako tungkol sa lumang Toyota na ibinenta ko. Nagulat si Teresa. Bakit? Bakit nila tinatanong ang tungkol sa sasakyan na yon? Hindi ba't okay na ang lahat? Hindi ko alam. Galit na sabi ni Ricardo. Binuksan din nila ang kaso ng aksidente ng mga biyenan mo 2 taon na ang nakakaraan. Si Maria nga talaga yon. May sinabi siya sa pulis. Sa aking headphones, ang tensyon sa mansyon ay umabot sa sukdulan. Narinig ko ang mga sunod-sunod na hakbang at ang mga bagay na nagbabanggaan. Kaya anong sinabi mo? Iyon ang nanginginig at takot na boses ni Marco. Sinabi ko na lumana ang sasakyan, kaya binenta ko na, walang dahilan para tanungin. Ngunit ang kanilang reaksyon ay hindi simple. Nagbanta pa sila na pupunta sila sa junk shop para mag-imbestiga. Diyos ko, patay na ako. Sumigaw si Luis. Ang mga parte ng sasakyan ay nakatago pa rin sa basement. Sinabi mo na hintayin muna natin bago natin itago. Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Ricardo. Anong kinalaman mo dito? Bakit hindi? Biglang sumigaw si Teresa, ang kanyang boses ay puno ng galit. Kung hindi dahil kay Marco, ang paborito mong anak, na gumawa nito, hindi ba mangyayari ito sa pamilyang ito? Siya ang nagmamaneho at siya ang pumatay sa mga magulang ni Maria. At ngayon, sinisisi mo ako at si Luis? Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos ay ang mahina at may kasalanan na boses ni Marco ay nagsalita, na nag-confirm sa lahat ng aking pinakamasamang pagdududa. Inay, huwag na po kayong magsalita pa, parang awa nyo na. Bakit hindi, mas lalong nagalit si Teresa. Ako ang nag-isip ng plano na pakasalan mo siya para makuha ang malaking insurance money, para matahimik ang pamilya ng biktima, para itago ang iyong krimen. Nagtiis ako sa manugang na kinasusuklaman ko sa loob ng 2 taon. At ngayon, lahat ay malapit ng masira. Dahil sa isang babae, ang buong pamilyang ito ay malapit ng makulong. Ang kanilang pag-aaway ay nagpatuloy. Ang mga pag-amin, ang pagsisihan sa bawat isa ay parang bumuhos na baha. Ngunit wala na akong narinig pa. Ang aking mga tenga ay huminto sa pagdinig. Ang buong mundo sa harap ko ay nawasak. Si Marco ay si Marco, ang asawa na mahal ko, ang pumatay sa aking mga magulang. Isang mainit na luha ang tumulo sa aking pisngi, ngunit agad itong naging malamig. Ang sakit ay naging matinding galit. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone, at pinindot ko ang save button para sa recording. Ang recording na ito kasama ang lahat ng iba pang ebidensya ay magiging death sentence para sa kanila. Ang pamilyang ito na puno ng kasalanan, ipinapangako ko, ay magbabayad ng mahal para sa lahat ng kanilang ginawa.
Ang recording ng pag-amin sa gabi ng pamilya ni Marco ay parang isang malakas na lason, ngunit sa parehong oras ay isang antidote para sa aking kaluluwa na nalunod sa pagkalito. Ang lahat ay na-confirm, ang sakit, ang galit, at ang malamig na paghihiganti ay humalo, na nagparamdam sa akin na mas kalmado at mas matalino kaysa dati. Alam ko na hawak ko ang alas na magpapasya sa lahat, ngunit alam ko rin na ang aking mga kalaban ay magiging mas baliw at mas mapanganib kapag napupunta na sila sa sulok. Nagpatuloy ako sa pakikinig sa recorder araw-araw, walang iniwan na kahit anong detalye. Matapos ang gabi ng pag-aaway, ang kapaligiran sa mansyon ay naging madilim at mabigat. Hindi na sila nag-away. Sa halip ay nagbubulungan sila ng puno ng pag-aalala at takot. Ang batas ay malinaw na humihigpit sa kanila. At isang gabi, narinig ko ang kanilang huling plano. Isang plano na mas masama at mas delikado kaysa sa anumang naisip ko. Ang nag-umpisa ay walang iba kundi si Ricardo, ang laging nagpapanggap na kalmado at edukadong tao sa pamilya. Ngayon, mayroon na lang tayong isang paraan. Ang boses niya ay malalim ngunit puno ng kasamaan. Hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy na maging malaya si Maria. Ang lahat ng ebidensya kung mayroon man ay galing sa kanya. Kung kaya natin siyang i-neutralize, maayos ang lahat. I neutralize? Anong ibig mong sabihin? Ang nanginginig na boses ni Marco. Patayin siya. Si Luis ay sumali na may kaunting pagkasabik. Bobo. Galit na sabi ni Ricardo, ang pagpatay sa kanya ngayon ay parang aminin na tayo ang may sala. Kailangan nating gumamit ng mas matalino na paraan, isang paraan na magpapawalang bisa sa lahat ng kanyang mga salita at ebidensya. Nagtagal ang katahimikan at nagpigil ako ng hininga para makinig. Mental illness. Sinabi ni Ricardo ang dalawang salitang iyon ng dahan-dahan at malinaw na parang nilalasap niya ang kasamaan sa bawat syllable. Gagawa tayo sa kanya na isang baliw, isang tao na may delusyon at distable ang isipan. Paano makapag-testify sa korte ang isang baliw? Sinong maniniwala sa salita ng isang baliw? Ang lahat ng ebidensya na inilabas niya ay pagdududahan at sasabihin na gawa-gawa lang niya. Naging malamig ang aking likod. Ang planong ito ay napakasama. Hindi lang nila gusto na makatakas sa krimen, kundi gusto rin nilang sirain ang aking buhay at dangal, gawin akong baliw sa paningin ng lahat. Pero paano natin gagawin yon? Tanong ni Teresa, ang boses niya ay puno ng pagdududa, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagkasabi. Pera. Maikling sagot ni Ricardo, at kaunting koneksyon. May kilala akong doktor na nagngangalang Javier na nagtatrabaho sa Central Mental Hospital. Mayroon siyang malaking utang na loob sa akin, basta't sapat ang pera, handa siyang bigyan si Maria ng isang perpektong medical record ng schizophrenia. Pagkatapos, hahanap tayo ng paraan para dalhin siya sa ospital. Kapag nasa loob na siya, kahit mag-signify siya ng katotohanan hanggang sa punto na maubusan siya ng boses, walang maniniwala sa kanya. Mamumuhay siya sa loob kasama ang mga totoong baliw. Tumahimik ang buong pamilya, siguro ay sinusubukan nilang intindihin ang nakakatakot na plano na yon. Pagkatapos ay nagsalita si Teresa, ang boses niya ay puno ng kasiyahan. Okay, magandang plano yan. Kailangan nating turuan ang babaeng iyan ng leksyon. Ang pagharap sa pamilya na ito ay may 100 lang, kamatayan. Kaya paano natin siya dadalhin dito? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, mas naging desidido na siya. Siguro ang pag-asa na makatakas sa krimen ay nagpalabas sa demonyo sa loob niya. Iwan mo sa akin yan. Sabi ni Ricardo. Ikaw ang tatawag sa kanya at magdahilan ka na gusto mong pirmahan ang divorce agreement at hatiin ang mga ari-arian ng maayos. Siya ay sakim sa pera kaya hindi siya tatanggi. Pagdating niya, nandoon na si Air Javier at ang dalawa niyang tauhan. Ang lahat ay ayusin ng maayos. Sinara ko ang nisili-api, ang buong katawan ko ay nanginginig hindi dahil sa takot kundi sa galit. Mga demonyo. Sila ay isang grupo ng mga demonyo na nagkukunwaring tao. Pinatay nila ang aking mga magulang, niloko nila ako at ngayon gusto pa nilang ilibing ako ng buhay sa isang mental hospital. Okay lang, kung gusto nilang maglaro ng huling laro, makikipaglaro ako sa kanila. Ngunit ako ang magdedesisyon kung sino ang mananalo. Kinaumagahan, dinala ko ang pinakabagong recording tungkol sa huling plano ng pamilya ni Marco para makipagkita sa hepe. Sa pagkakataong ito, hindi na ako kailangang magsalita pa. Ang recording ang nagsasabi ng lahat,
hindi lang ito ebidensya ng lumang krimen, kundi ebidensya rin ng isang bagong krimen na pinaplano. Matapos pakinggan ang recording, malakas na pinalo ng hepe ang mesa. Ang kanyang seryosong mukha ay naging puno ng galit. Hindi ako makapaniwala na wala na sila ng puso. Ma'am Maria, huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, hindi namin sila hahayaan na makatakas. Maglalagay kami ng isang malaking patibong para mahuli silang lahat. Isang plano ang mabilis na ginawa. Ako ang magiging pain. Ang pulis ang magiging mangangaso. Tulad ng inaasahan, sa hapon na yon, tumunog ang aking cellphone, at ang numero ay kay Marco. Huminga ako ng malalim, pinindot ko ang answer, at nilagay ko sa speaker ayon sa plano sa pulis. Hello, sabi ko. Sinubukan kong maging pagod at malamig. Maria, ako ito. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay puno ng pagsorry at peke na sincerity. Marami akong pinag-isipan nitong mga nakaraang araw. Alam kong nagkamali ako, napakarami kong pagkakamali. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Tumawag ako sa iyo para ayusin ang lahat. Ayusin? Paano mo gustong ayusin? Tanong ko, mahigpit kong hinawakan ang aking kamay. Mag-divorce na tayo. Sabi ni Marco, ang boses niya ay medyo na-choke. Hindi na kita pipigilan. Karapat-dapat ka sa mas magandang buhay. Gusto ko lang na mag-usap tayo sa huling pagkakataon at pirmahan ang divorce agreement. Tungkol sa ari-arian, wala akong kukunin mula sa iyo. Ang bahay na iniwan ng iyong mga magulang, ibabalik ko sa iyo. Ito na lang ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo. Ang kanyang drama ay perpekto. Kung hindi ko narinig ang kanilang plano, baka lumambot na ang puso ko dahil sa mga salitang ito. Tinamaan niya ang aking isipan, ang aking pagnanais na mag-divorce, at maibalik ang mga ari-arian ng mabilis. Bakit ako maniniwala sa iyo? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pagdududa. Hindi kita pinipilit na maniwala, humihingi lang ako ng pagkakataon para tapusin ang lahat ng maayos. Bukas, pwede ka bang umuwi? Pumayag na rin ang mga magulang ko. Pipirmahan natin ang mga papeles sa harap ng isang abogado. Magiging malinaw at transparent ang lahat. Pagkatapos, malaya ka na. Tinawag pa rin niya ang lugar na iyon na tahanan, isang lugar kung saan nangyari ang trahedya ng aking buhay. Isang lugar kung saan ang mga kriminal ay naghihintay na saktan ako. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa aking labi. CJ. Sabi ko. Matapos magkunwari na nag-isip. Anong oras bukas? 1:00 ng umaga. Ang boses ni Marco ay may halong tuwa na hindi niya maitago. Hihintayin kita. Pupunta ako. Sabi ko at pinatay ko ang tawag. Pagkatapos ng tawag, sinenyasan ako ng hepe na nasa harapan ko na ang lahat ay na-record, opisyal na nagsimula ang plano. Sa gabi na yon, hindi ako makatulog. Ang aking puso ay puno ng halo-halong emosyon, may takot, may pag-aalala, ngunit sa lahat ay isang malamig na desisyon. Ako lang ang haharap sa mga asong iyon. Kahit alam kong may pulis na sumusuporta sa likod, ang pakiramdam ng pagpasok sa isang tiger's den ay nagpakalabog sa aking puso. Tiningnan ko ang bintana, ang dilim ng gabi ay tulad ng masamang puso ng mga taong iyon. Ngunit alam ko na pagkatapos ng dilim ay mayroong liwanag, at ang liwanag bukas ay ang araw kung saan ang hustisya ay ipatutupad. Hindi lang ako maghahanap ng hustisya para sa aking mga magulang kundi para sa sarili ko. Para sa mga taon ng aking kabataan na nirakan at niloko. Kinaumagahan, pumili ako ng isang simpleng puting damit ngunit eleganteng damit. Gusto kong harapin sila sa pinakamalinis na anyo bilang isang kaibahan sa kanilang madilim at maruming kaluluwa. Bago ako umalis, chinek ko ang aking cellphone. Ang tawag sa numero ng hepe ay nakaset sa speed dial, isang pindot lang ay ang lahat ng tunog sa paligid ko ay direktang mareredirect. Nagmaneho ako patungo sa mansyon, ang mabigat na bakal na gate ay bumukas, na parang bibig ng isang halimaw na bumabati sa akin. Kalmado akong nagmaneho papasok sa bakuran. Ang tanawin ay pareho pa rin, elegante at marangya. Ngunit sa aking mga mata ngayon, ito ay nagpakita lang ng isang nakakatakot na itsura. Pumasok ako sa sala, ang buong pamilya ni Marco ay naroon. Si Ricardo, si Teresa, si Marco, at si Luis. Nakaupo sila sa sofa, at sinubukan nilang maging normal, ngunit nakita ko ang tensyon at isang masamang kasiyahan sa kanilang mga mata. Mayroon ding tatlong di pamilyar na lalaki,
ang isa ay nasa edad ni Ricardo, may suot na salamin, at nakasuot ng puting lab coat, na sigurado akong si Javier. Ang dalawa naman ay malaki at mataba, may masasamang mukha, nakatayo sa sulok ng silid. Sila ang mga hard thugs na inupahan para pigilan ako. Dumating ka? Tumayo si Marco, at pilit na umiti, maupo ka. Hindi ako umupo. Tumayo ako sa gitna ng silid, at tiningnan ko silang lahat. Nasaan ang abogado? Sinabi mo na pipirmahan natin ang agreement sa harap ng abogado. Umuubo si Ricardo, at sumagot siya para sa kanyang anak. May emergency ang abogado kaya na-late siya, mag-usap muna tayo, pamilya naman tayo, di ba? Pamilya. Umiti ako, ayoko po tanggapin. Nang makita ang aking pag-ugali, hindi na nakapagpigil si Teresa. Tumayo siya, at itinuro ang mukha ko, huwag kang mag-arte na matapang. Dumating ka na dito ngayon, at huwag mo nang asahan na alis ka pa na buo. Inay! Mabilis na sinaway ni Marco, kumalma lang. Si Javier ay humakbang pasulong, may hawak siyang folder ng mga papel. Hello po Ma'am Maria, ako po si Javier. Ayon sa pamilya mo, nitong mga nakaraang araw ay nagpakita ka ng di normal na psychological behavior, tulad ng delusyon at pagbubulungan. Kailangan ka naming dalhin sa ospital para sa pagsusuri. Pagsusuri? Nagnisi ako. O para ikulong ako doon at gawin akong totoong baliw. Lahat sila ay natulala sa sinabi ko. Hindi nila inasahan na alam ko ang kanilang plano. Paano mo nalaman? Nauutal na tanong ni Teresa. Sa mundong ito, walang kasamaan na maitatago magpakailanman, ma'am. Sabi ko, ang boses ko ay malamig na parang yelo. Pinatay niyo ang aking mga magulang, niloko niyo ako, at ngayon sinusubukan niyo pang sirain ang aking buhay. Inakala niyo ba na hindi kayo mapaparusahan ng batas? Baliw na talaga siya. Sumigaw si Ricardo. Sinenyasan niya ang dalawang thugs. Anong hinihintay niyo, kunin niyo na siya. Agad na lumapit sa akin ang dalawang thugs. Si Marco at Luis ay sumugod din, sinubukan nilang pigilan ako. Si Javier ay nagbukas ng case, at sa loob ay mayroong isang syringe na may puting likido. Ibinunyag na nila ang kanilang mga sungay at kuko, ngunit hindi ako natakot. Naghihintay ako sa sandaling ito. Tigil! Sumigaw ako at itinaas ko ang aking cellphone. Huwag na huwag niyo akong gagalawin. Huminto sila at medyo nagulat sa aking pagiging kalmado. Anong magagawa ng isang cellphone? Pangungutya ni Luis. Wala itong magagawa. Sabi ko, at isang ngiti ng tagumpay ang lumabas sa aking labi. Nagre-record lang ito ng isang live na tawag sa Criminal Investigation Department. Ang lahat ng sinabi nyo, ang lahat ng gagawin nyo, ay nire-record ng buo. Sa isang sandali, ang buong silid ay parang nagyelo. Ang kayabangan sa kanilang mukha ay naging takot, at ang kumpiyansa ay naging matinding takot. At sa sandaling iyon, boom, isang malakas na tunog, ang pangunahing pinto ng mansyon ay nabasag, at dose-dose ng pulis na nakasuot ng uniforme at may mga armas ay sumugod papasok. Lahat ay tumayo at itaas ang inyong mga kamay. Ang boses ng hepe ay umalingaw-ngaw at may otoridad. Ang pamilya ni Marco at ang kanilang mga kasabwat ay natulala at putla ang kanilang mukha. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang patibong na mainat nilang inihanda ay naging isang lambat na humuli sa kanilang buong grupo. Nakatayo ako doon sa gitna ng mga pulis, nakikita ko ang mga putlang mukha ng aking mga kalaban, at huminga ako ng malalim. Sa wakas ay tapos na ang lahat. Ang sandali na nabasag ang pinto at sumugod ang mga pulis. Ang oras sa marangyang sala ay parang huminto. Ang matinding pagkapanik ay malinaw sa bawat mukha. Sumigaw si Teresa at bumagsak sa sahig. Si Ricardo, ang mastermind na laging nagpapanggap na kalmado, ngayon ay putlang-putla ang mukha, ang kanyang mga paa ay nanginginig at hindi siya makatayo ng tuwid. Si Luis ay natakot at nagtago sa likod ng kanyang kuya. Si Marco naman, tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay hindi na peke o masama kundi isang kumpletong pagkawasak, isang hindi makapaniwala na itsura. Si Javier at ang dalawang thugs ay nagmadaling itaas ang kanilang mga kamay, at hindi sila naglakas loob na lumaban. Suriin ang buong bahay, lalo na ang basement. Utos ng hepe, ang kanyang boses ay malakas at umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga pulis ay mabilis na nagkalat. Habang ginagawa nila ang kanilang trabaho, may ilang pulis na naiwan,
at ikinadena ang bawat isa sa pamilya ni Marco at ang kanilang mga kasabwat. Nang ang malamig na kadena ay umikot sa kanyang pulso, parang bumalik si Marco sa realidad. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Maria, bakit? Bakit mo ginawa ito sa akin? Direkta ko siyang tiningnan sa mata, ang boses ko ay malamig na walang emosyon. Ang tanong na yon, dapat mong itanong sa sarili mo, tanungin mo kung bakit mo ginawa iyon sa aking mga magulang. Ang aking mga salita ay parang isang huling kutsilyo na tumusok sa kanyang makasalanang puso. Yumuko si Marco at hindi na siya naglakas loob na tingnan ako. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga pulis mula sa basement ay dumating, may dala silang mga malalaking karton. Sa loob ay mga parte ng sasakyan na dinismantle na, isang nabasag na preno sa harap, isang basag na rear view mirror. At lalo na, isang kaliwang headlight na basag na tumugma sa piraso na nakita ko. Report po, Hepe, nahanap po namin ang ebidensya. Nang makita ni Ricardo at Teresa ang mga bagay na yon, ang kanilang huling pag-asa na magsinungaling ay naging abo. Alam nila na tapos na ang lahat. Sa investigation department, sa harap ng hindi maikakaila na ebidensya, lalo na nang ang recording ng kanilang pag-aaway ay pinatugtog, ang buong kriminal na pamilya ay gumuho. Ang kanilang sariling boses, ang kanilang sariling pag-amin ay umalinggaw sa interrogation room na parang death sentence. Sinisi ni Teresa si Marco, sinisi ni Marco ang kanyang ina. At si Ricardo ay sinubukan niyang itago ang kanyang pagiging mastermind, ngunit walang silbi ang lahat ng iyon. Ang lambat ng batas ay naitapon na at walang isda ang makakalabas. Si Air Javier ay nag-amin din ng kanyang kasalanan, at sinabi ang buong pagsasabuatan ng paggawa ng peking medical record para saktan ako ayon sa plano ni Ricardo. Ang dalawang thugs ay umamin din na inupahan sila para iligal na arestuhin ako. Ang lahat ng krimen, lahat ng pagsasabuatan. Matapos ang 2 taon na nakatago sa likod ng isang marangyang pamilya. Sa huli ay nabunyag na sa harap ng hustisya. Umupo ako sa isang hiwalay na kwarto at tinapos ko ang lahat ng huling papeles. Nang lumabas ako, hapon na. Ang pulang ilaw ng paglubog ng araw ay sumikat sa buong syudad. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko ang sariwang hangin. Ang bigat na dinadala ng aking puso sa loob ng 2 taon ay parang tinanggal na. Maaaring matagal dumating ang hustisya, ngunit sa huli, dumating ito. Para sa aking mga magulang at para sa akin. Ang daan sa harap ay mahaba pa, ang pagdedesisyon sa korte ay naghihintay pa. Ngunit alam ko na ang pinakamahirap na parte ay tapos na. Ngayon na ang oras para ang mga masasama ay magbayad para sa kanilang mga kasalanan. Sa araw ng hearing, ang langit ay asul at maaraw. Pumili ako ng isang eleganteng itim na vest. Hindi ako pumunta sa korte bilang isang mahinang biktima, kundi bilang isang tao na naghahanap ng hustisya. Isang kinatawa ng boses ng mga pumanaw. Ang malaking courtroom ay puno ng tao. Bukod sa mga may kinalaman, maraming reporters at mga taong mausisa na gustong manood. Ang kaso ng isang mayaman at respetadong pamilya na gumawa ng napakasamang krimen ay naging shocking sa publiko sa loob ng ilang linggo. Nang bumukas ang pinto ng courtroom, ang pamilya ni Marco at ang kanilang mga kasabwat ay dinala sa loob. Mukha silang kaawa-awa, nakasuot ng malalaking damit ng bilanggo, ang kanilang mukha ay matamlay at puno ng pagod. Si Teresa ay tumanda ng 10 taon at ang kanyang buhok ay puti na. Si Ricardo, ang laging mayabang at mapagkunwari, ngayon ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay walang laman. Si Luis ay nakayuko at hindi naglakas loob na tumingin sa sinuman. Si Marco lang, nang makita niya ako, ay huminto. Sa kanyang mga mata ay isang halo ng pagsisisi, sakit, at kaunting pagmamakaawa. Ngunit malamig lang akong tumalikod. Ang anumang pagsisisi ngayon ay huli na. Nagsimula na ang hearing. Ang prosecutor ay binasa ang mga akusasyon na nagbubunyag ng lahat ng kanilang mga krimen. Isang mahabang listahan ng mga krimen ang inilista. Vehicular accident na nagdulot ng malubhang pinsala at kamatayan. Pagkabigong tulungan ang isang taong nasa panganib. Pagtago ng mga kriminal. Fraudulent na kasal para makuha ang ari-arian. Ilegal na pagkulong sa isang tao at paggawa ng peking legal na dokumento. Nang dumating na ang turn ko, kalmado akong umakyat sa witness stand. Sinabi ko ang buong kwento mula simula hanggang sa huli ng maayos at logical. Ibinigay ko ang mga ebidensya na pinaghirapan kong tipunin, ang medico-legal report, ang mga recordings, ang mga litrato, ang piraso ng headlight.
Ang bawat ebidensya na binibigay ko ay isang malakas na martilyo na tumatama sa katigasan ng ulo ng mga kriminal. Nang pinatugtog ang recording ng kanilang pag-aaway sa gabi, ang buong courtroom ay tumahimik. Ang kanilang sariling pag-amin ay umalingaw-ngaw na nagbunyag ng buong pagsasabwatan na tumagal ng 2 taon at lahat ay natulala. Walang sinuman ang nag-isip na sa likod ng isang perpektong kasal ay isang planong pagpatay at panloloko na maingat na inihanda. Sa huli, matapos ang ilang oras ng hearing, ang korte ay nag-adjourn, at ang paghihintay ay parang isang siglo. Nakatayo ako doon, ang aking mga kamay ay magkasama, ang puso ko ay kakaibang kalmado. Ano man ang maging resulta, nagawa ko na ang lahat ng kaya ko. Lumaban ako ng todo. Nang bumalik ang presiding judge at nagsimulang basahin ang desisyon, ang buong courtroom ay nagpigil muli ng hininga. Batay sa ebidensya at mga statement sa korte, ang korte ay nagdedesisyon na si Marco ay may pangunahing kasalanan sa pag-cause ng vehicular accident at marital fraud, at siya ay sinentensyahan ng 15 taon na pagkulong. Si Teresa, sa kanyang pagiging kasabwat at mastermind sa marital fraud, ay sinentensyahan ng 5 taon na pagkulong. Si Luis, sa kanyang pagiging kasabwat sa pagtatago ng kriminal, ay sinentensyahan ng 3 taon na pagkulong. Si Ricardo, sa kanyang pagiging mastermind sa iligal na pagkulong sa isang tao at paggawa ng peking dokumento, ay sinentensyahan ng 7 taon na pagkulong. Ang iba pang mga akusado ay nakakuha rin ng kanilang mga sentensya na naayon sa kanilang mga krimen. Ang martilyo ng judge ay tumunog. Desidido at may otoridad. Ang hustisya ay naipatupad. Sumigaw si Teresa at nawalan ng malay. Hindi makatayo si Marco at inalalayan siya ng mga pulis. Si Ricardo at Luis ay yumuko at tinanggap ang desisyon. Nakaupo ako doon, tahimik na pinapanood ang magulong eksena sa aking harapan. Isang luha ang dahan-dahang tumulo sa aking pisngi. Hindi iyon luha ng kasiyahan kundi luha ng kalayaan. Tatay, inay, sa wakas, ang mga taong nanakit sa inyo ay nagbayad na. Pwede na kayong magpahinga ng matiwasay. Matapos ang korte, ang aking buhay ay nagsimula ng isang bagong pahina. Ang proseso ng divorce ay mabilis na naayos. Ang lahat ng ari-arian ay napunta sa akin, kasama ang bahay ng aking mga magulang at ang insurance money na pinagnasaan ng pamilya ni Marco, lahat ay ibinalik ng buo. Ang mansyon ng pamilya ni Marco ay sinelyuhan para sa pagpapatupad ng desisyon at bayaran ang mga pinsala na kanilang ginawa. Ang una kong ginawa ay mag-resign sa aking lumang trabaho. Maraming alaala doon at maraming chismis. Ayoko nang mamuhay sa nakaraan. Kailangan ko ng isang bagong simula, isang bagong kapaligiran. Sa puhunan na nakuha ko at sa kaalaman ko sa finance na natipon ko sa aking mga taon ng pagtatrabaho, nagpasya akong magtayo ng sarili kong financial consulting office. Gusto kong kontrolin ang aking buhay at magtayo ng aking sariling career. Ayoko nang umasa pa sa sinuman. Ang aking opisina ay maliit lang, nasa isang tahimik na kalye. Ako mismo ang nagdekorasyon ng lahat, pinili ko ang bawat mesa, bawat upuan, bawat halaman. Gusto ko na ang lugar na ito ay hindi lang isang lugar ng trabaho, kundi isang komportable at mapagkakatiwalaan na lugar, kung saan ang mga customer ay makakaramdam ng komportable na magbahagi ng kanilang mga problema. At sa araw ng pagbubukas, inanunsyo ko ang unang non-profit project ng kumpanya. Gugugulin ko ang isang bahagi ng aking oras at resources para magbigay ng libreng legal at financial consulting sa mga babaeng biktima ng domestic violence. Nagulat ang marami sa aking desisyon. Sinabi nila na bobo ako, nagsisimula pa lang akong magtayo ng negosyo, at pinapansin ko na ang problema ng iba, ngunit ako lang ang nakakaintindi kung anong ginagawa ko. Naging biktima ako noon. Naranasan ko ang pakiramdam ng pagiging walang silbi, pagiging mag-isa, at pagiging desperado. Mas naiintindihan ko pa sa sinuman. Gaano ba kailangan ng mga babaeng nasa ganitong sitwasyon ang tulong at gabay? Gusto kong gamitin ang aking sariling kwento, ang aking sariling kaalaman para bigyan sila ng lakas, para tulungan silang malaman na hindi sila nag-iisa, at kaya nilang tumayo at kunin ang kanilang buhay. Ang trabaho sa simula ay medyo mahirap ngunit hindi ako nasiraan ng loob. Tuwing natutulungan ko ang isang tao, at nakikita ko silang bumabalik ang kanilang ngiti at kumpiyansa, nararamdaman ko na ang buhay ko ay mas may kahulugan. Hindi na ako namumuhay sa galit. Sa halip, ginawa ko ang sakit ng nakaraan na isang lakas para magtayo ng mas magandang kinabukasan, hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin sa mga tao sa paligid ko.
Isang taon ang lumipas at ang aking negosyo ay mas lumago. Ang maliit na consulting office ay may ilang empleyado na ngayon. Ang kredibilidad ng kumpanya ay binuo sa pagiging maasikaso at propesyonal. Lalo na, ang aking proyekto para suportahan ang mga babae ay gumawa ng malaking ingay at nakakuha ng suporta mula sa maraming social organizations. Abaka ako ngunit masaya at payapa ako. Isang hapon, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa kulungan. Ang sulat ay galing kay Marco. Nag-alinlangan ako ng sandali, hindi ko alam kung bubuksan ko ba o hindi. Isang parte ng akin ay mausisa at gusto kong malaman kung ano ang isusulat niya, isang parte naman ay ayokong may anumang bagay mula sa nakaraan na sumira sa aking payapang buhay ngayon. Sa huli, nagpasya akong huwag itong buksan. Ang nakaraan ay para sa nakaraan na. Ang mga huling salita ng pagsisisi, maging totoo man o hindi, ay hindi makapagpapabago sa mga nangyari. Hindi nito kayang ibalik ang aking mga magulang, at hindi rin nito kayang burahin ang 2 taon ng aking kabataan na puno ng panloloko at sakit. Kalmado kong kinuha ang sulat, at lumapit ako sa paper shredder at inihulog ito. Ang tunog ng papel na nasisira ay malinaw, na parang isang huling pamamaalam, desidido at magaan. Isang weekend, nagmaneho ako pauwi sa sementeryo kung saan ang aking mga magulang ay nakahimlay. Naglagay ako sa puntod nila ng 2 kumpol ng puting chrysanthemum, ang paboritong bulaklak ng aking nanay. Nagsindi ako ng insenso at ang manipis na usok ay lumipad sa hangin. Tay, inay, dumalaw po ako. Lumuhod ako sa tabi ng 2 puntod, tahimik kong sinabi sa aking mga magulang ang tungkol sa buhay ko sa nakaraang taon, tungkol sa trabaho ko, tungkol sa mga taong tinulungan ko, tungkol sa maliliit na kaligayahan. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na ako umiiyak, hindi na ako galit. Ang puso ko ay puno na lang ng kapayapaan at pasasalamat. Nang ang sikat ng araw ay nagsimulang mag-fade, tumayo ako, at pinunasan ko ang dumi sa aking damit. Isang mahinang hangin ang dumapo sa aking buhok, at nagdala ng amoy ng damo. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko ang kalayaan sa aking dibdib. Ang masakit na nakaraan ay nasa likod na, ang kinabukasan ay malawak, maliwanag at maganda. Umiti ako, isang tunay na payapang ngiti. Tumingin ako at lumakad ako ng matatag sa maliit na kalsada, patungo sa paglubog ng araw. Ang aking bagong buhay, isang buhay na ako mismo ang nagtayo, ay nagsisimula pa lang.